Malamig ang hangin ng madaling araw habang tahimik na tinatahak ni Mira ang madilim na kalsada pauwi mula sa trabaho. Isang lumang jacket ang nakasabit sa kanyang payat na balikat at ang puting uniforme ng diner ay may ilang mantsa ng kape at mantika. Sa kanyang kanang kamay ay may hawak siyang lumang bag na tila puno ng gamit, ilang pirasong pandesal, gamot para sa ina at module para sa kanyang online class. Hindi man halata sa itsura niya, si Mira ay isang babae na hindi sumusuko kahit pasalungat ang lahat sa kanya. "Nay, nandito na po ako." Mahina niyang tawag habang binubuksan ang gate ng kanilang barong-barong sa gilid ng isang eskinita sa Quezon City. Pagpasok niya sa maliit na bahay, sinalubong siya ng amoy ng mentol at halamang gamot. Sa isang sulok ng silid, nakahiga sa lumang kama ang kanyang inang si Aling Delia, na halos hindi na makagalaw dahil sa stroke. "Ay salamat anak, nakauwi ka na," garalgal na wika ng kanyang ina. "Oo po, Nay, heto po yung gamot nyo at may tinapay po ako, mainit-init pa." Mumiti si Mira kahit ramdam niyang pagod na ang katawan niya. "Hindi mo na sana ako inabala, Mira. Ikaw na nga ang nag-aaral, ikaw pa ang nagtatrabaho." "Nay, wala pong abala sa magulang. Tayo-tayo na lang po ang meron tayo." Mahinahong sagot ng dalaga habang inaabot ang baso ng tubig sa ina. Sa loob ng maliit na bahay na iyon, walang luho, walang ingay, pero puno ng responsibilidad. Bukod sa ina, may dalawa pa siyang kapatid na babae, sina Ella at Jenny, kapwa high school studente at nagsisiksikan sa isang kutson sa gilid ng silid. Tahimik silang natutulog habang si Mira ay nagsimulang magbasa ng ilang pahina ng kanyang module bago pumikit. Ganoon ang paulit-ulit niyang gabi, puno ng pagod pero hindi iniinda. Kinabukasan, maagang bumangon si Mira. 4:00 pa lang ng umaga ay nagsimulang mag-init ng tubig, nagluto ng lugaw at inihanda ang baon ng mga kapatid. Pagsapit ng 6:00, nakasakay na siya ng jeep patungo sa diner kung saan siya nagtatrabaho. "Good morning po, Ma'am Beth," masiglang bati niya sa matandang may-ari ng diner. "Naku Mira, ikaw na naman ang maaga. Aba, kahit linggo, hindi ka nagpapahinga?" "Sayang po ang oras, ma'am. Malapit na rin po finals namin." "Ewan ko sa'yo, iha. Sana lahat ng kabataan gaya mo, masipag at magalang." Numiti si Mira at agad na nag-ayos ng mga mesa. Habang nililinis ang mga upuan, naririnig niya ang mga chismis ng ibang crew sa kusina. Si Mira, "Nako, sayang ganda nun. Palagi lang amoy mantikat sabaw." Bulong ng isang bagitong lalaki sa kapwa waiter. "Walang pangarap sa lalaki, puro aral at trabaho." Dagdag ng isa. Hindi na pinansin ni Mira ang mga ito. Sanay na siya sa pangmamaliit. Para sa kanya, ang tanging mahalaga ay ang mabuhay ang kanyang ina at nakapagtapos ng pag-aaral. Sa mga mata ng mundo, isa lang siyang waitress, pero sa sarili niya, isa siyang mandirigma. Bago magtanghalian, dumagsa ang mga customer. Isa-isang nag-aabot ng order, may ilan pang ang bastos at hindi marunong magpasalamat. Pero kahit ano paman, maayos at may ngiti pa rin ang kanyang serbisyo. "Isa pang kape rito, bilisan mo!" Singhal ng isang middle-aged na lalaki na naka-Amerikana. "Opo, sir." Sagot ni Mira na walang reklamo kahit masakit na ang talampakan mula sa buong araw na pagtayo. Habang nagtitimpla ng kape, tahimik siyang napaisip. Bakit nga ba ako ganito kaordinaryo? Bakit parang hindi ako pinapansin ng mundo? Ngunit mabilis niyang pinawi ang mga tanong sa isipan. Hindi siya pinalaki ng ina para maawa sa sarili. Dapat hindi ka lang basta waitress, Mira. Dapat ikaw ang magiging boss balang araw. Paalala ng kanyang guro noon sa senior high school na biglang pumasok sa alaala niya. Kabina nang siya'y makauwi muli. Nasa kalagitnaan siya ng paghuhugas ng pinagkainan ng mga kapatid nang mapansin niyang namumugto ang mata ni Ella. "Ella, may problema ba?" "Wala ate, pero si Jenny po, wala pong baon kanina. Nahihiya po akong humingi sa iyo kagabi." Umiiyak na sagot ng talagita. Mabilis siyang lumapit at niyakap ang kapatid. "Sorry, hindi ko namalayan. Bukas uunahin ko kayo bago ang kahit ano." Sa mundong walang kasiguraduhan, si Mira ay lumalaban sa tahimik niyang paraan. Hindi siya sikat,
Hindi siya mayaman, pero sa bawat araw na pinipili niyang bumangon at magtrabaho para sa pamilya, siya ay nagiging bayani. Sa isang lipunang punong-puno ng palakasan at inggitan, siya ang babaeng nagkukubli sa anino, pero sa tamang panahon, siya rin ang magliliwanag sa entablado ng tadhana. Ang mga salamin ng matatayog na gusali sa Makati ay nagbabalik ng liwanag mula sa pumataas na araw. Sa pinakatuktok ng Vergara Tower, isang lalaki ang nakatayo sa loob ng opisina na may salaming pader, tahimik na pinagmamasdan ang lungsod sa ibaba. Si Damian Vergara, suot ang itim na suit at may hawak na tasa ng espresso, ay para bang isa sa mga nilikhang malalapitan pero hindi kailanman mahahawakan. Ang mukha niyang seryoso ay walang bakas ng pagod o galit, pero para bang may mabigat na aninong nakalambong sa kanyang paligid. Sir Damian, andito na po si Miss Celestine para sa mga 11 a.m. meeting, wika ng sekretaryang si Alex nang bahagyang sumilip sa pinto. Hindi siya agad nagsalita. Itinuloy lang niya ang pagsulyap sa ibaba na para bang mas may saysayang pagmasdan ang gumagalaw na mga sasakyan kaysa ang harapin na naman ang isa pang babae sa mahabang listahan ng mga taong sumusubok pumasok sa kanyang mundo. Papasukin, malamig niyang sagot. Bumukas ang pinto at pumasok ang isang magandang babae, matangkad, maputi, elegante. Si Celestine Ignacio, dating modelo at ngayoy may-ari ng isang cosmetics empire. Dati na silang nag-date, pero gaya ng lahat, hindi rin ito tumagal. "Hello, Damien," bati nito na may pilit na lambing. Hindi siya ngumiti. "Anong kailangan mo?" Umupo si Celestine sa harap niya, bahagyang lumalandi ang tingin. "Wala naman. Na-miss lang kita. At may business proposal din ako. Magandang expansion idea para sa Southeast Asia." Tumango lamang si Damian. Hindi niya sinagot ang flirt at hindi niya rin inilahad ang kamay. Ilang minuto pa ang lumipas bago niya tinapik ang mesa at tumayo. "Send it to legal. I have another meeting." Alam ni Celestine na iyon na ang paalis. Tumayo siya at ngumiti ng malamig. "Sana makahanap ka ng taong papalambutin ang puso mong yelo, Damian." Hindi siya sumagot. Pagkasarado ng pinto, muling naupo si Damian at humigop ng kape. Mula sa drawer ay kinuha niya ang isang lumang larawan. Isang batang lalaki na yakap ng isang babaeng may malaanghel ng ngiti. Ang kanyang ina. "Kung buhay ka pa sana, ma." Mahina niyang bulong. 7 taon na ang nakalipas mula nang bawian ng buhay si Doña Clarice, ang tanging taong nakapagpapangiti sa kanya. Simula noon, parang bang tinakpan ng yelo ang buong pagkatao ni Damian. Hindi dahil gusto niyang maging masama, kundi dahil sa takot na masaktan ulit. Ipinagkatiwala sa kanya ang buong kumpanya sa edad na 25, matapos ang pagkalugi ng ama sa sugal at ang pagkawala nito sa bansa na hanggang ngayon ay hindi pa rin lumilitaw. Sa mata ng publiko, si Damian ay epitome ng tagumpay. Guwapo, matalino at sagana sa yaman. Pero sa likod ng bawat tagumpay ay isang lalaking walang kaibigan, walang tiwala sa kapwa, at walang sinumang malapit sa puso. Lahat ng babae na lumapit sa kanya ay may dahilan, pera, status o pagkontrol. At sa bawat pagtatangka nila ay lalong tumitigas ang pader na binuo niya sa paligid. "Sir Damian, na-approve na po ng board ang bagong logistics hub sa Batangas." Ulat ni Alex habang iniaabot ang folder. "Good. Set a meeting with engineering." Tipid niyang sagot. Halos robotic ang kilos ni Damian. Lahat ay may oras, may sistema at walang espasyo para sa emosyon. Ni minsan ay hindi siya nakita ng empleyado na ngumiti ng kusa. Walang nagpapalapit. At kung may nagtatangkang makipagbiruan, mabilis silang binabaliwala. Isang araw habang binabaybay niya ang EDSA pauwi, gamit ang black SUV na may heavily tinted windows, biglang naipit ang sasakyan sa traffic malapit sa scout area. Napatingin siya sa gilid ng kalsada at napansin ang isang simpleng diner na may tila masiglang ambience. May ilang estudyanteng nagtatawanan sa loob at mga construction worker na parang suki na roon. Hindi niya alam kung anong pumasok sa isipan niya, pero bigla niyang sinabi,
Turn right. Diyan muna tayo. Napakunot ang noo ng kanyang driver. Sir, doon po tayo sa... I said turn right, madiin niyang utos. Pumasok sila sa maliit na parking area ng diner at bumaba si Damien. Naka-Gucci loafers siya, Armani suit at mamahaling relo. Halatang hindi akma sa lugar na iyon. Pagsilip niya sa loob, agad siyang nabalot ng amoy ng mantika, sabaw at kape. Kakaiba sa mga hotel-restaurant na inagisnan niya. Umupo siya sa pinakadulong mesa, malapit sa bintana. Tahimik lang siya. Ilang minuto lang ang lumipas nang isang waitress ang lumapit. May dalang menu. Good evening po, sir. Ito po ang menu natin. May promo po tayo ngayon. Free kape kung mag-order ng tapsilog. Hindi siya agad tumugon. Sa halip ay tiningnan niya ang waitress. Maputla ang kutis. Pagod ang mga mata, pero magalang ang tono at may dignidad sa kilos. Parang hindi bagay sa isang diner gaya nito. Hindi siya nagsalita at iningnan lang ang menu. Sige po, kahit kape lang po muna. Alok ng dalaga, kahit alam niyang suplado ang kaharap. Napansin ni Damien ang pangalan sa name tag. Mira, tumango siya at mahina lang ang sabi. Black, walang asukal. Habang lumalayo si Mira, napansin niyang bahagyang napabuntong hininga ito. Naisip niyang hindi siya lang ang pagod sa mundong ito. May mga taong tahimik na lumalaban sa likod ng bawat ngiti. Hindi niya alam kung bakit. Pero sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, may naramdaman siyang kakaiba. Hindi kilig, hindi awa, kundi pagkakakilala. Parang nakita niya ang sarili niya. Isang taong tahimik, ubos ang pag-asa, pero hindi sumusuko. Maya-maya pa, bumalik si Mira, bit-bit ang kape. Pero sa pagmamadali nito, nadulas ang tray at nabuhusan siya ng mainit na kape sa kanyang pantalon. Ay Diyos ko! Pasensya na po sir, gulat na sigaw ni Mira. Tumayo si Damien, basang-basa ang pantalon at bahagyang napakagat ng labi. Lahat ng mata sa diner ay nakatutok sa kanila. Halos mamatay sa kahihiyan si Mira. Sorry po talaga, hindi ko po sinasadya. Ako na po ang maglalaban ng pantalon nyo. Sir, tahimik si Damien, walang imik. Ngunit imbes na sigawan ang babae gaya ng inaasahan ng lahat, lumapit lang siya, tinitigan si Mira at sinabing, "Next time, dahan-dahan." At tumalikod siya, walang drama, walang sigaw. Pero sa kanyang dibdib, may gumapang na init na hindi kape ang dahilan. Hindi niya alam, pero nagsimula na ang isang pagbabago. Hindi sa mundo, kundi sa sarili niya. At ang simula nito ay isang tasang kape at isang waitress na walang ideya na binasad na niya ang yelong matagal nang hindi tinatablan ng kahit sinong babae. Ang malamlam na ilaw ng diner ay tila mas maaliwalas kaysa karaniwan. Maaga pa lamang ay may pakiramdam na si Mira na magiging iba ang araw na iyon. Pagkapasok niya sa trabaho, agad siyang bumati sa mga kasamahan at nagsimulang maglinis ng mga mesa. Bitbit pa rin niya ang pag-aalala sa gamot na kailangang mabilhin para sa kanyang ina. Kaya't nang dumating ang bandang 8:00 ng gabi at unti-unting dumagsa ang mga customer, agad siyang naging abala. Habang nagsasalin siya ng kape sa isang tray, pansamantalang lumakas ang boses ng ilang kabataang lalaki sa dulo ng diner. Uy pare, dumating na naman si Mira. Grabe kahit waitress lang, pang-artista pa rin katawan niyan. Bulong ng isa. Hindi na ito pinansin ni Mira, sanay na siya sa mga ganoong usapan at ayaw na niyang palalain pa ang mga sitwasyong hindi makatutulong sa kanya. Sa halip, tinutok niya ang isip sa mga order, sa mga tray, sa mga ngiti ng customer na bahagi ng kanyang araw-araw na laban. Wala siyang kamalay-malay na sa labas ng diner, isang itim na SUV ang dahan-dahang pumarada. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang lalaking nakaitim na coat. May suot na salamin at ang tindig ay tila laging may inaasikaso. Si Damian Vergara. Hindi niya alam kung bakit, pero matapos ang ilang araw ng sunod-sunod na conference at walang kapahingahang trabaho, nagpasya siyang magmaneho ng mag-isa at dumaan sa lugar na ito na dati nadaanan lang niya at ngayong nasa harap na siya ng pintuan ng diner,
Parang hindi siya sigurado kung papasok ba talaga siya. Pero pumasok siya. Pagbukas ng pinto, sabay-sabay na napalingon ang mga tao. Marahil dala ng kanyang presensya, ang paraan ng kanyang paghakbang, ang linis ng kanyang pananamit, at ang malamig na ekspresyon sa muka. Wala siyang pakialam sa mga mata ng tao. Naupo siya sa pinakasulok malapit sa bintana. Hindi para mag-relax, kundi para sa katahimikang biglang nawala sa kanyang loob. "Good evening po, sir," bati ni Mira habang papalapit. "Ito po ang menu natin. Kung gusto niyo po ng rekomendasyon, best seller po namin ang kari-karing bulalo at longsilog." Hindi siya tumugon agad. Itinapon lang niya ang isang sulyap sa waitress na, sa hindi niya maipaliwanag, ay pamilyar sa kanya. Hindi sa muka, kundi sa katahimikang sa likod ng mga mata nito. "Kapilang, black," maikling sagot ni Damian. Tumango si Mira. "Oo sir, sandali lang po." Habang naglalakad siya pabalik sa counter, naramdaman niyang may kakaiba sa lalaking iyon. Hindi siya artista, hindi rin mukhang politiko, pero may dating. Hindi lang yaman, kundi awtoridad na parang natural sa kanyang pagkatao. Sa likod ng counter, habang tinatapos ang paggawa ng kape, hindi rin mapakali si Mira. May kung anong tensyon dala ang bagong customer, pero hindi niya iyon pinahalata. 2 hakbang mula sa lamesa ni Damian, habang bitbit ang tray, ay biglang may batang tumakbo sa kanyang harapan, dahilan para siya'y matapilok. "Ah!" sigaw ni Mira, sabay bagsak ng tray, at sa hindi sinasadyang galaw, bumagsak ang mainit na kape sa mamahaling pantalon ng customer. Halos manlumo siya. Ang buong diner ay natigilan. Ang mga kasamahan niya ay napahinto. Maging ang batang tumakbo ay napaiyak. "Diyos ko, pasensya na po sir, hindi ko po sinasadya." Mabilis niyang kinuha ang basang table napkin at sinubukang punasan ng pantalonan ng lalaki, pero pinigilan siya nito. "Huwag, tumigil ka," malamig na utos ni Damian. Napaatras si Mira. Halos gusto niyang maglaho sa hiya. "Sir, ako na po ang magbabayad sa dry cleaning. Pati po kung may nasira sa pantalon, babayaran ko." "Anong pangalan mo?" tanong ng lalaki. Diretso ang tingin. Nagkatinginan ng ibang crew. Naghihintay ng sigawan. Baka masisanti na si Mira. "Mira po." Tahimik. Ilang segundo ang lumipas. Hinila ni Damian ang panyo mula sa bulsa at siya na mismo ang nagbahid ng kape sa kanyang pantalon. "Next time, mag-ingat ka," malamig ngunit mahinahong sabi nito. Tumayo siya, iniwan ang 1,000 pisong bill sa mesa at tuluyang lumabas ng diner. Tahimik ang buong paligid. Hindi makapaniwala ang lahat na ganun lang yun. Walang sigaw, walang eskandalo. Umalis si Damian na para bang walang nangyari. "Ate Mira, ayos ka lang?" tanong ng isa sa mga cook. Tumango lang siya, pilit pinipigilan ang pagiyak. "Oo, ako may kasalanan. Mag-aabot ako ng bayad sa manager bukas kung kailangan." Ngunit sa kabila ng hiya, may kakaibang iniwang pakiramdam ang lalaking iyon. Hindi niya alam kung bakit, pero kahit pa siya'y napahiya at takot, may bahagi sa kanya na hindi makalimot sa paraan ng pagtitig ng lalaking iyon. Hindi bastos, hindi galit, kundi puno ng paghuhusga at tanong. Samantala, si Damian, habang nasa loob na ng kanyang sasakyan, ay tahimik. Hindi niya alam kung bakit hindi siya nagalit. Karaniwan sa kanya ang pagsigaw, ang pagkabuwisit sa kahit anong abala. Pero kanina, sa waitress na si Mira, wala siyang naramdamang galit. Sa halip nandoon ang pag-usisa. "Who are you?" Mahinang tanong niya sa sarili, habang pinagmamasdan ang basang mantsa ng kape sa pantalon niya. Sa unang pagkakataon, hindi niya makalimutan ang isang insidente. At higit sa lahat, ang isang babae na hindi sumigaw, hindi nagmakaawa, at hindi gumamit ng panlambing para makaligtas sa galit niya. Nagsimula na ang kwento nila, isang aksidente ng kape, isang pagtatama ng landas ng 2 magkaibang mundo. At sa kanilang unang pagkikita, pareho silang hindi pa handang malaman kung gaano kalalim ang pwedeng idulot ng sandaling iyon sa kanilang mga puso. Makalipas ang 2 gabi, bumalik si Mira sa trabaho sa diner na may bahid pa rin ng kaba. Bagaman walang formal na reklamo mula sa lalaking nabuhusan niya ng kape, dama pa rin niya ang tensyon sa paligid. Pinilit niyang bumalik sa dating sigla habang nagtatrabaho.
Ngunit sa bawat pagkuha niya ng order, naiisip pa rin niya ang malamig na tinig ng lalaking iyon. Next time, mag-ingat ka. Hindi ito sigaw, hindi ito pananakot, pero may bigat. Isang bigat na umuukit sa isipan niya. Mira, ayos ka lang ba? Parang lutang ka na naman. Tanong ni Ma'am Beth, ang may-ari ng diner, habang nililista ang supply sa likod ng counter. Opo ma'am, medyo puyat lang po siguro. Sagot niya habang pilit ng umiti. Isang oras bago magdapit hapon, pumasok sa diner ang isang lalaking naka-black shirt at dark jeans. Wala siyang kasamang bodyguard o kahit anong nagpapahiwatig ng kayamanan. Pero iba ang tindig nito, puno ng autoridad at kumpiyansa. Si Damian. Napatigil si Mira sa paglalagay ng tubig sa mesa. Hindi na inaasahan na babalik pa ang lalaki. Sa pagkakatingin nila sa isa't isa, parang bumalik ang eksena ng pagbuhos ng kape. Agad siyang naglakad palapit, dala ang menu, ngunit halatang may pag-iingat sa kanyang mga hakbang. "Good evening po ulit, sir," sabi ni Mira. May bahagyang pag-aalangan sa boses. "Ito po ang menu. Kung gusto niyo po, may bagong dish kami ngayon. Beef caldereta, bestseller ngayong linggo." Tiningnan siya ni Damian. Sa kabila ng simpleng ayos ni Mira, nakapusod ang buhok, suot ang lumang uniforme. May kakaibang presensya ito na hindi niya maipaliwanag. Hindi ito kagandahan na gaya ng mga modelo sa paligid niya noon. Ito'y uri ng katahimikan na hindi kailangan ng dekorasyon. Kaldereta at kape, pareho sa dati, maikling tugon niya. Tumango si Mira at agad bumalik sa counter. Hindi niya napansing ang mga mata ng ibang staff ay nakatutok na kay Damian. Si Chef June, na matagal nang nagluluto sa diner, ay napatigil sa pag-chop ng sibuyas. "Siya ba yung binuhusan mo ng kape?" Bulong nito sa isang crew. "Oo, pero tingnan mo, bumalik pa." "Hindi ko gets," sagot ng isa. Tahimik lang si Mira. Wala siyang ideya kung bakit bumalik ang lalaking iyon. Dahil ba gusto lang nitong balikan siya? Sisihin sa huli? O baka gusto lang niyang patunayan na mas mataas siya? Pero nang lumingon siya mula sa counter para silipin ang mesa ni Damian, nakita niyang tahimik lang itong nakatingin sa labas ng bintana. Walang telepono, walang laptop, walang kausap. Parang gusto lang nitong umupo, uminom ng kape at panoorin ang buhay sa labas. Makalipas ang ilang minuto, dala ni Mira ang order. "Heto na po ang kaldereta, sir, at ang kape," sabi niya. Bahagyang nanginginig pa rin ang boses. "Salamat," sagot ni Damian. This time ay mas mahinahon. Hindi na nagtagal si Mira sa harap niya. Bumalik siya sa pagsisilbi sa ibang mesa, pero paminsan-minsan ay napapatingin sa direksyon ng kanyang mesa. Napansin niya ang isang bagay na hindi niya inakalang gagawin ng isang milyonaryo. Kinain ni Damian ang kaldereta na parang ordinaryong tao. Walang reklamo, walang arte. At higit sa lahat, naubos nito ang kanin. Pagkatapos kumain, tinawag ni Damian si Mira sa pamamagitan ng pagtapik sa mesa. "Pwede bang humingi ng resibo?" tanong nito. "Ah, opo sir, saglit lang po." Habang hinihintay ang resibo, naglakas loob si Mira na magtanong. "Sir, pasensya na po ulit nung nakaraan. Kung gusto niyo po talaga ng bayad sa dry clean?" Hindi siya pinatapos ni Damian. "Hindi ko na iniisip yon," sagot nito. "Actually, maganda ka pinyo. Hindi ko inakalang may ganito dito." Hindi na nakaimik si Mira. Kinuha niya ang resibo at iniabot ito. Ngunit bago siya tuluyang lumayo, narinig niya muli ang tinig ni Damian. "Hindi mo ba ako naaalala?" Napatingin siya, nagtataka. "Sir, hindi mo ba ako kilala?" Seryoso ang boses nito. Umiling siya. "Pasensya na po, pero hindi po talaga. Dati ko na po ba kayong nakaharap?" Tinitigan siya ni Damian. Sa ilang sekundong iyon, tila gusto niyang sabihin na sa lahat ng babaeng nakilala niya, si Mira lang ang walang pakialam sa pangalan niyang Vergara. Sa totoo lang, iyon ang dahilan kung bakit siya narito ngayon. "Wala lang," sagot ni Damian. Tumayo siya, iniwan ang bayad at tip na mahigit triple sa halaga ng order. Paglabas niya ng diner, sinundan siya ng tingin ni Mira. Doon lang niya napagtanto na hindi ordinaryong tao ang lalaki. Nang dumaan ito sa harap ng isa sa mga estudyanteng kumakain, narinig niyang bulalas ng isa. "Grabe,
Si Damian Vergara yun, di ba? Yung CEO ng DV Group? Napako sa kinatatayuan si Mira. Siya, yung may-ari ng mga malls at real estate? Parang sumikip ang dibdib niya. Hindi siya makapaniwala na ang lalaking nabuhusan niya ng kape, ang bumalik sa simpleng diner nila, ay ang pinakamakapangyarihang pangalan sa mundo ng negosyo. Pero ang mas nakakagulo ng isip niya ay ang tanong, bakit siya bumalik? At bakit tila interesado itong kausapin siya? Sa gabing iyon, habang naguhugas ng pinggan, hindi na mabura sa isipan ni Mira ang mga mata ni Damian. Hindi na dahil sa hiya, kundi dahil sa tanong na nagsisimulang pumasok sa puso niya. May dahilan ba ang bawat pagkikita? At kay Damian, habang nakaupo sa likod ng SUV, may bahagyang ngiti sa kanyang mga labi. Isang emosyon na matagal nang hindi niya naramdaman. Isang kuryosidad na hindi nauubos. Sa wakas, may isang babae na hindi lumuhod, hindi nakiusap, at higit sa lahat, hindi humanga sa yaman niya. At iyon ang dahilan kung bakit siya babalik muli. Isang linggo na ang lumipas mula nang huling bumalik si Damian sa diner. Wala na ulit siyang ipinakita ni Anino sa maliit na kainan sa gilid ng scout area. Ngunit para kay Mira, tila naiwan pa rin doon ang presensya ng lalaki. Kahit pilitin niyang huwag isipin, hindi niya maiwasang maalala ang mga mata nito. Puno ng tanong, tahimik ngunit malalim. Sa kabilang dako naman ng Maynila, sa itaas ng isang gusaling pagmamay-ari ng DV Group, nakaupo si Damian sa kanyang opisina, ngunit hindi sa harap ng laptop o sa meeting room kung saan siya madalas nagtatalumpati. Sa halip, nakatuon ang kanyang atensyon sa isang maliit na screen sa kanyang telepono. Laman nito ang ilang mga larawan. Si Mira habang palabas ng eskinita, habang papasok sa isang lumang apartment building at habang nakatayo sa isang bilihan ng gamot sa kanto. Sigurado ka bang discreet ang pagkakakuha mo? Tanong ni Damian sa personal niyang bodyguard na si Roman, na siyang inatasan niyang obserbahan si Mira. Opo sir, hindi ho niya napansin. Sinunod ko lang ang request niyo. Huwag lalapitan, huwag kakausapin. Tanging report lang, tumango si Damian. Ngunit hindi maipinta ang ekspresyon sa mukha. Sa unang pagkakataon, may babae siyang sinusubaybayan, hindi para sa kahalayan o kapritso, kundi dahil sa hindi niya maipaliwanag na pagnanais na malaman kung sino ito. Dalawa pala ang kapatid niya, parehong babae. High school sa public school malapit sa kanila. Walang ama. Ang ina, may stroke, bedridden. Si Mira lang ang tanging nagtatrabaho. Working student din siya sa online business course. Patuloy ni Roman. Tahimik si Damian. Inihiga niya ang telepono sa mesa at ipinikit ang mga mata. Bumalik sa isip niya ang bawat kilos ni Mira, ang pagkamagalang niya, ang tahimik na dignidad, at higit sa lahat ang hindi paglalambing o paglalapit gaya ng inaasahan sa isang mayaman. Ni minsan ay hindi ito humingil. Hindi ito humingi ng kahit ano. Pasok ang pangalan niya sa scholarship program ng foundation natin. Pero hindi siya nag-apply, wika ni Damian. Hindi po siya aware siguro, sir. O baka ayaw niyang humingi ng tulong, sagot ni Roman. Bumuntong hininga si Damian. Hindi siya sanay sa ganitong klasing babae. Sa mga dati niyang nakarelasyon, bawat isa ay laging may hinihingi. Jewelry, apartment, access sa mga events, photos sa tabi niya para sa social media. Pero si Mira, ni hindi pa nga siya nakangiti ng totoo sa kanya. Okay, Roman, alamin mo kung anong kulang nila. Gamot, tuition, baon. Pero siguraduhin mong hindi nila malalaman na galing sa akin. Utos niya, habang sinisinop ang mga folder sa mesa. Noted po, sir. Kinabukasan, habang abala si Mira sa paghuhugas ng pinggan sa diner, bigla siyang tinawag ni Ma'am Beth. Mira, halika muna dito sa opisina. May kailangan akong sabihin. Kinabahan siya. Inayos niya ang uniforme at agad na pumasok sa maliit na silid sa likod ng kusina. Doon ay inabot sa kanya ng matanda ang isang sobre. May nagbayad ng kalahating taon ng tuition mo sa online school. Tapos may nag-abot din ng grocery package na ang sabi ay para sa pamilya mo. Nanlaki ang mga mata ni Mira. Ha? Kanino po galing? Hindi nagpakilala,
pero mukhang may alam tungkol sa'yo. Nakalagay sa sulat na para sa babaeng hindi kailanmang humingi, pero karapat-dapat. Ma'am, hindi po ba delikado yan? Baka ho scam. Hindi anak, sinigurado kong legit. Pati yung package galing sa lehitimong supplier. Saka mukhang may koneksyon sa DV Foundation base sa tatak ng sobre. Napatigil si Mira. DV Foundation, iisa lang ang pangalan na naalala niya. Damian Vergara. Pero agad niya yung inalis sa isip. Hindi po pwedeng tanggapin to, mariing sabi niya. Hindi po ako humingi ng tulong. Mira, minsan ang tulong, hindi hinihingi, kusang dumarating kung karapat-dapat ka. Hindi na siya nakapagsalita. Sa kanyang puso, gusto niyang manatiling matatag. Ayaw niyang umasa, ayaw niyang madama na may utang na loob sa sinumang lalaki, lalo na sa isang kagaya ni Damian. Pero sa gabi ring iyon, habang nilalagyan niya ng gamot ang ina, napaiyak siya ng tahimik. Dahil sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, hindi niya kailangang mag-alala kung saan kukuha ng pambili ng susunod na reseta. Samantala, sa isang restaurant sa BGC, kasama ni Damian ang ilang board members ng kanyang kumpanya. Nakangiti siya, ngunit tahimik pa rin. Habang umiinom ng alak ang mga kasamahan at nagpapalitan ng mga balita tungkol sa latest socialites, siya ay nagbubuklat ng email sa kanyang telepono. Isang update mula kay Roman. Subject, grocery package received. Tuition settled. Note, Mira declined to accept at first, but was persuaded by diner owner. No sign of suspicion about your involvement. Napangiti si Damian. Isang bahagyang galaw ng labi na bihirang masilayan ng kahit sino. Vergara, parang ang saya ng mukha mo ngayon na. Biro ng isang kaibigan. Wala lang, may bago lang akong pinapanood. Sagot niya habang itinatabi ang telepono. Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang hindi siya basta nanonood. Unti-unti siyang naaapektuhan. Hindi niya ito pinlano. Hindi niya ito gusto. Pero isang waitress lang pala ang makapagpapaikot sa tahimik, kontrolado at suplado niyang mundo. At hindi ito dahil sa pisikal na anyo, kundi sa kung paano siya tingnan ni Mira. Parang hindi siya milyonaryo, hindi siya CEO, kundi isa lang ring ordinaryong tao. At doon sa pagpasok ng gabing tahimik at malamig, nagsimulang gumapang ang isang bagay na hindi kayang kontratahin ng anumang kasunduan. Damdamin. At sa puso ni Damian, may hindi na may kakaila. Hindi niya na lang sinusubaybayan si Mira, kundi unti-unti na rin niyang pinoprotektahan. Sa kabila ng sunod-sunod na biyayang dumating sa pamilya ni Mira, nanatili siyang mapagkumbaba. Hindi niya binago ang kanyang gawi, patuloy pa rin siyang naglalakad pauwi, nagtatrabaho sa dinner at nag-aaral tuwing gabi. Ngunit hindi na maitatanggi na unti-unti nang nakaangat sa hirap ang kanilang pamilya. Ang kapatid niyang si Ella ay nakabili na ng bagong notebook para sa eskwelahan, habang si Jenny ay mas masiglang pumasok sa klase dahil may sapat na baon. Isang gabi, habang nag-aayos si Mira ng mga panindang natira sa estante ng diner, muling dumating si Damian. Suot niya ang simpleng gray na polo shirt. Wala ang kanyang usual coat at tie at halatang piniling magmukhang ordinaryo. Lumingon si Mira at kahit ilang beses na niya itong nakita, may kung anong pintig pa rin sa kanyang dibdib. "Sir, magandang gabi po," bati niya. Tumango si Damian. "Pwede ba kitang makausap? Sandali lang." Hindi alam ni Mira kung bakit siya biglang kinabahan, pero mabilis siyang sumang-ayon. Tumungo sila sa gilid ng diner, sa maliit na espasyo sa likod na madalas ay pinaglulutuan ng staff. "Mira," panimula ni Damian habang nakatayo, "may malaking event sa Sabado, charity gala ng DV Foundation. Lahat ng board members, mga partners, mga foreign investors, nandoon lahat. Gusto kong sumama ka." Napakunot ang noo ni Mira. "Ako po? Bilang guest? Bilang kakilala?" dagdag ni Damian. "Sir, hindi po ako sanay sa ganyang okasyon. Wala po akong damit. Wala po akong alam sa ganyang mundo." "Don't worry about the dress, sagit ko na. May stylist ako. Simple lang ang hiling ko. Pumunta ka." Mariing tugon ni Damian.
Ngunit may lambing sa tinig. Hindi agad nakasagot si Mira. Gusto niyang tumanggi, pero naramdaman niyang hindi ito simpleng pahanyaya. May halong paggalang. Hindi siya pinilit. Hindi siya tinulak. Kaya sa huli tumango siya. Sige po, susubukan ko. Kinabukasan, pinuntahan siya ng stylist ni Damian sa diner mismo. Napatingin pa ang mga crew, lalo na ang receptionist na si Ivy. Aba, si Mira, pinasusundo ng stylist, sosyal. Bulalas nito na may halong inggit. Dinala si Mira sa isang butik sa Greenbelt kung saan may nakahandang gown para sa kanya. Isang kulay ivory na bestida na sakto sa kanyang pangangatawan. Payak, ngunit elegante. Nang suotin niya ito sa fitting room, halos hindi niya makilala ang sarili niya sa salamin. Wala ang waitress uniform. Wala ang amoy mantika. Ang nandoon ay isang dalagang mukhang galing sa pamilya ng mga artista. Bagay na bagay sa iyo, ma'am, sabi ng stylist. Wala kaming binago sa gown. Para bang sadyang sayo ito? Hindi siya nakasagot. Sa dami ng pangyayari, nalulunod ang isip niya sa tanong. Bakit siya? Dumating ang Sabado. Sa unang pagkakataon, sumakay siya sa isang limousine. Pagdating niya sa event hall ng isang 5-star hotel sa BGC, halos hindi siya makakilos. May red carpet, may mga flash ng kamera, mga lalaking nakataksido, mga babaeng may alahas na parang pangreyna. At siya, kahit nakagown na at inayusan, pakiramdam niya'y wala pa rin siyang lugar sa mundong ito. Pagbaba niya ng sasakyan, sumalubong sa kanya si Damian. Suot nito ang klasikong black tuxedo at may bihirang ngiti sa mga labi. Akala ko hindi ka na darating, sabi nito habang inaalok ang braso. Medyo nangatuglang po ang tuhod ko. Sagot ni Mira habang mahigpit ang kapit sa bag. Pumasok silang magkasabay at agad na napalingon ng karamihan sa mga bisita. Karamihan sa kanila ay kilala si Damian, ang tinaguriang untouchable CEO. Ngunit ngayon, kasama niya ang isang babaeng hindi sikat, hindi mula sa alta sosyedad at halatang hindi sanay sa mga ganitong pagtitipon. Sa isang sulok ng venue, isang pamilyar na muka ang nandoon. Si Celestine Ignacio. Suot ang designer gown, may hawak na champagne glass at naningkit ang mga mata nang mapansin ang bagong kasama ni Damian. Well, bagong proyekto mo, Damian? Ani Celestine habang lumapit. Hindi agad nagsalita si Damian. Tiningnan niya si Mira saka mahinahong tumugon. She's my guest and I'd appreciate it if you show her the respect she deserves. Napakamot ng ilong si Celestine. Halatang nabastusan. Guest? Mukha lang siyang waitress. Napatingin si Mira kay Celestine. Hindi mayabang, hindi galit, tahimik lang. Ngunit ang mga mata niya ay nagsasabing hindi siya matitinag sa isang tingin lang. Isa nga akong waitress, sagot niya, kalmado. Pero ngayong gabi, pinili akong kasama hindi para sa kung anong reputasyon, kundi para sa kung anong meron ako na hindi mo alam. Tumahimik ang paligid. Walang sumagot. Umalis si Celestine nang hindi nakangiti. Sa natitirang oras ng gabi, hindi na iniwan ni Damian si Mira. Ipinakilala niya ito sa mga kasosyo, sa mga donors, at kahit sa ilang miyembro ng media. Simple lang ang sinasabi niya, she's someone I trust. At kahit hindi sanay si Mira, pinilit niyang humawak ng ikas. Hindi siya lumubog sa kahihiyan. Hindi siya nagpaapi sa tingin ng iba. Hindi niya kailangang ipaliwanag ang sarili niya dahil sapat na ang tahimik niyang dignidad para ipakita kung sino siya. Pagsapit ng hating gabi, nang umuwi na sila at muling sumakay sa limousine, naglakas loob si Mira na magsalita. Salamat po. Hindi ko po inakala na maipaparamdam niyo sa akin na may puwang din pala ako kahit sa ganitong mundo. Hindi lang puwang, Mira, sagot ni Damian, seryoso ang tono. Ikaw lang ang taong hindi kailanman sumubok pumasok sa mundo ko, pero kusa akong binuksan ang pintuan para sa'yo. At sa gabing iyon, sa kabila ng mga tingin, pangungutya at pag-aalinlangan, isang waitress ang tumindig sa gitna ng mundo ng mga mayayaman at hindi siya yumuko. Dahil kahit hindi siya nakaapak sa red carpet sa simula, siya ang tanging babaeng hinintay ng isang Damian Vergara na makasabay sa landas ng tunay na halaga.
Pagsapit ng mga sumunod na araw, nag-iba na ang ritmo ng buhay ni Mira. Mula sa tahimik na waitress na halos walang nakakakilala, ngayoy naging laman na siya ng bulungan sa diner. Hindi dahil sa may kasalanan siya, kundi dahil sa nakitang larawan sa social media ng isang kilalang kolumnist, isang letrato ng isang hindi kilalang babae, naka-gown, nakaakbay sa kilalang CEO na si Damian Vergara sa isang charity gala. "Mira, ikaw ba to? Grabe ka, ang ganda mo pala kapag inayusan," sigaw ni Ivy, habang hawak ang cellphone at ipinapakita sa kanya ang larawan. Napahinto si Mira sa paghuhugas ng baso. Tiningnan niya ito. Pinilit ngumiti. "Oo, ako nga. Bakit mo hindi sinabi? Kasama mo pala si Mr. CEO. Wala naman akong dapat ipagmayabang. Inimbitahan lang ako sa gala. Wala namang espesyal." Ngunit alam ni Mira na sa puso niya, nagsimula nang maging espesyal ang lahat. Hindi dahil sa pera o sa mga mamahaling damit, kundi sa mga pagkakataong unti-unting binubuksan ni Damian ang sarili sa kanya. Isang pader na hindi kailanman nalampasan ng kahit sinong babae noon. Mula nang matapos ang gala, hindi na nagtagal ang susunod nilang pagkikita. Lumilitaw si Damian sa mga hindi inaasahang oras. Minsan ay bigla na lang itong darating sa diner at uupo sa paborito niyang mesa. Minsan naman ay magpapadala ng pagkain sa bahay ni Mira na palaging ipinapaabot sa ibang pangalan para hindi mahalata. Isang gabi, habang nasa likod ng diner si Mira at nagpapahinga, lumapit si Damian. Nakasuot ito ng simpleng sweater at itim na pantalon. Tila piniling maging mas tahimik sa presensya niya. "Kamusta ang araw mo?" tanong ni Damian habang iniabot ang bote ng tubig na binili niya sa convenience store sa kanto. "Pagod, gaya ng dati, pero masaya," sagot ni Mira habang tinanggap ang inumin. Tumango si Damian. Tahimik. Sa loob ng ilang minuto ay wala silang kibuan. Pero ang katahimikan ay hindi nakabibigat, kundi tila komportable sa pagitan nila. "Hindi ko alam kung paano ko sasabihin to, Mira," panimula ni Damian. Napalingon si Mira, tila naghahanda sa anumang kasunod. "Sa tagal ng panahon, ngayon lang ako nakahanap ng katahimikan kapag may kasama ako. Sa opisina, puro utos. Sa media, puro peking ngiti. Sa mga babae, karaniwan ay laro lang. Pero sa'yo, parang ako lang. Wala akong kailangang patunayan." Hindi agad nakapagsalita si Mira. Hinintay niya kung may karugtong pa yon. "Pero natatakot ako," dagdag ni Damian. "Dahil hindi kita maintindihan. Hindi kita mabasa. Hindi ko alam kung galit ka, natutuwa o naiilang. Hindi ako sanay." Napangiti si Mira. "Normal lang siguro sa akin yan, Sir Damian. Laki ako sa hirap. Sanay ako ang umiiwas. Ako ang umaatras. Lahat ng bagay, dapat tinatansya ko muna bago ko lapitan." "Ganun ka rin ba sa nararamdaman mo?" tanong ni Damian. Sandaling tumahimik si Mira. Tiningnan niya ang langit. Malamlam ang bituin. Tila walang buwan. Ngunit sa dilim, naroon ang liwanag ng isang bagay na matagal na niyang kinikimkim. "Oo," mahina niyang sagot. "Hindi ako sanay mahalin ng isang taong katulad mo." Hindi na umimik si Damian. Hindi niya ito inasahan. Ngunit hindi rin siya umatras. Hindi siya umalis. Doon siya nanatili sa tabi ni Mira, kahit malamig ang hangin at puno ng tanong ang pagitan nila. Simula ng gabing iyon, hindi na nila itinanggi na may nararamdaman silang hindi pangkaraniwan para sa isa't isa. Ngunit hindi pa ito nauuwi sa mga salitang "mahal kita." Sa halip, naging mas madalas ang kanilang tahimik na pagkikita. Mga munting galaw na hindi kailangang ipaliwanag. Isang hawak sa balikat, isang pagtitig, isang ngiting puno ng hindi maipaliwanag na damdamin. Ngunit hindi rin naging madali ang lahat. Mula nang maging malapit si Mira kay Damian, dumami ang mga matang nakatutok sa kanya. Mga customer na tila may kutob. Mga kaklase sa online class na nagpadala ng mga anonymous messages. Nagpabuntis ka ba para lang umahon sa hirap? Pumapatol sa mayaman para sigurado ang kinabukasan? Tiniis ni Mira ang lahat ng iyon. Pero ang pinakamasakit ay ang pagturing sa kanya ng ilang empleyado ni Damian sa mismong kumpanya nito nang minsang dumaan siya upang ihatid ang ilang documents na iniwan ni Damian sa diner. "Siya yon, di ba?
Yung waitress, may special access sa opisina. Ano kaya ang ginawa niya para mapasagot si Sir? Siguro kung anong pinakita niya sa kama? Hindi siya nagpaliwanag, hindi siya sumagot. Pero pagbalik niya sa diner, hindi na niya napigilang mapaluka habang naglalaban ng uniforme. Ang mundong ginagalawan ni Damian ay malayo sa kanya. At kahit gaano siya kahinahon, hindi niya may iwasang masakpan sa bawat sabing tila wala siyang halaga, kundi ang katawan at mukha. Kinabukasan, pinuntahan siya ni Damian. Napansin nito ang pamumugto ng mata ni Mira, kaya tahimik lang itong naupo sa tabi niya sa waiting area ng diner. Anong nangyari? Tanong nito. Umiling lang si Mira. Wala, siguro napagod lang. Pero hindi naniwala si Damian. Kinawakan nito ang kanyang kamay. Ang unang beses na ginawa niya ito sa harap ng maraming tao. Hindi mo kailangan magpakamatigas sa akin. Mira, kung may masakit, sabihin mo. Dahil kung palaging ikaw ang tahimik, ako ang hindi mapakali. Napaluha si Mira. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pag-unawa. Sa wakas, may isang taong handang makinig. Isang taong hindi tapot sa kanyang katahimikan. At si Damian, unti-unti niyang natutuklasan ang sarap ng pagiging totoo. Ang halaga ng tahimik na ugnayan. Ang ganda ng hindi kailangang umarte o magpanggap. Dahil sa gitna ng kanyang magarbong mundo, si Mira lang ang hindi nagpanggap. At iyon ang dahilan kung bakit, sa bawat araw na lumilipas, isa-isang natutulap ang tader na itinayo niya sa kanyang puso. At sa likod ng bawat batong iyon, naroon pala ang batang si Damian, takot magmahal. Ngunit sabik sa pag-ibig na tunay. Maaga pa lang ay gising na si Mira. Hindi dahil sa trabaho sa diner, kundi dahil may kailangan siyang ayusin, ang kanyang enrollment sa susunod na semester sa online university. Habang tahimik na nagkakape sa maliit na lamesa ng kanilang bahay, patuloy ang pag-ikot ng tanong sa kanyang isipan. Dapat ko bang tanggapin ang alok ni Damian? Ilang gabi na ang lumipas mula nang isama siya nito sa gala at magpahiwatig ng nararamdaman, ngunit simula noon, naging mas tahimik na si Mira. Alam niyang nagbabago si Damian. Hindi na ito ang supladong CEO na dati takot sa emosyon. Ngayon marunong na itong makinig, magpakumbaba at magmahal. Ngunit sa kabila ng lahat, natatakot pa rin siya. Kinahapunan, habang nag-aayos siya ng mga gamit sa counter ng diner, muling dumating si Damian. Suot nito ang isang simpleng polo shirt at dark jeans. Tila nais isabuhay ang katauhang mas malapit sa mundo ni Mira. May dala itong maliit na paper bag. Gusto kitang kausapin. Wika niya, nilingon siya ni Mira. Tumango at sinenyasan ang isa sa mga crew na siya muna ang bahalang mag-asikaso ng mga customer. Dinala ni Damian si Mira sa labas ng diner, kung saan may maliit na garden bench na hindi kadalasang inuupuan ng mga customer. Inabot ni Damian ang paper bag. Para sa'yo, scholarship form. Ako na ang bahala sa tuition mo, pati mga modules, pati laptop kung kailangan. Napako ang tingin ni Mira sa bag. Humigpit ang hawak niya dito, pero hindi niya ito agad kinuha. Damian, mahina niyang sabi. Alam mo bang pangarap ko talaga to, pero hindi ko kayang tanggapin. Napakunot ang noo ng lalaki. Bakit? Kasi ayokong isipin mong ginagawa ko to dahil sa'yo. Ayokong maisip mo unang kahit sino na kaya kita kinakausap ay dahil may kailangan ako. Wala akong iniisip na ganon. Mariin niyang sagot. Gusto ko lang tulungan ka. Alam ko at pinahahalagahan ko yon, sagot ni Mira, nangingilid ang luha. Pero Damian, may mga bagay na gusto kong maabot na ako mismo ang humawak. Gusto ko, pag nakuha ko ang diploma ko, masasabi kong ako yon. Hindi dahil may tumulong, hindi dahil may sumalo, kundi dahil pinaghirapan ko. Tahimik si Damian, hindi siya nasanay sa ganitong pagtanggi. Hindi dahil sa ego, kundi dahil ngayon lang siya nakaramdam ng tunay na hangarin na magbigay. At siya ring unang beses na hindi ito tinanggap. I'm not rejecting you, dagdag pa ni Mira. But I'm choosing myself. Kasi kung hindi ko pipiliin ang sarili ko ngayon, baka dumating ang araw na hindi ko na malaman kung sino ako. Dahan-dahang tumayo si Damian. Iniwan niya ang paper bag sa upuan
Ngunit hindi niya muling inabot ito. Sige, pero kung sakaling magbago ang isip mo, nandyan lang yan. Sabay turo sa bag. At ako rin, Mira, nandito lang. Umalis si Damian nang hindi na lumingon. Naiwan si Mira sa bench, pinagmamasdan ng papel na ilan napakagaan pero punong-puno ng bigat sa damdamin. Pinili niyang huwag tanggapin ang alok, hindi dahil sa pride, kundi dahil sa pangarap niyang buuin ang sarili na hindi umaasa sa yaman o awa ng iba. Makalipas ang ilang araw, hindi na muling bumalik si Damian sa diner. Hindi rin ito tumawag, hindi nag-text, hindi nagpadala ng mensahe. Para kay Mira, parang biglang nawala ang init na unti-unti na sanang sumisibol sa puso niya. Sigurado ka bang ayaw mong tawagan siya? Tanong ng kapatid niyang si Ella habang sabay silang naghahapunan. Wala akong dahilan para tawagan siya, sagot ni Mira habang tinititigan ang kanin sa kanyang pinggan. Hindi naman siya nagkulang. Ako ang nagsabing wag muna. Hindi ka ba nagtataka kung okay lang siya? Hindi sumagot si Mira. Sa totoo lang, gabi-gabi siyang nagtataka. Gabi-gabi siyang nagdadasal na sana ay hindi siya napalayo ng tuluyan. Samantala, si Damian ay lumipad papuntang Singapore para sa isang business conference. 3 araw na walang pigil ang pulong, interviews at dinner meetings. Ngunit sa bawat bakanting oras, wala siyang ibang iniisip kundi ang mga huling salitang binitawan ni Mira. Baka dumating ang araw na hindi ko na malaman kung sino ako. Tumama ito sa kanya. Dahil sa totoo lang, sa dinami-dami ng taong nakapaligid sa kanya, ni isa ay hindi nagtanong kung kilala pa ba niya ang sarili niya. At ngayong malayo siya sa Pilipinas, doon niya lalo naramdamang may iniwang puwang si Mira sa bawat oras niya. Pagbalik niya sa Maynila, hindi muna siya dumiretso sa opisina. Sa halip, dumaan siya sa isang maliit na bookstore at bumili ng planner. Sa unang pahina ay isinulat niya, huwag mo siyang pilitin. Kung siya'y babalik, ito ay dahil pinili ka niya, hindi dahil pinilit mo siya. At sa mga susunod na araw, binalikan niya ang dating sigla sa trabaho. Ngunit hindi na siya katulad ng dati. Mas tahimik na siya, mas mahinahon at mas mapagbigay sa kanyang mga tauhan. Lahat ay nagtaka sa biglang pagbabago. Hindi nila alam, isang waitress ang naging dahilan. Sa diner, si Mira naman ay mas naging tahimik rin. Hindi na siya masyadong kinakausap ng ibang crew. Marahil dahil hindi na nila alam kung saan siya ilalagay sa mundo nila. May ilang naiinggit, may ilang humahanga. Pero si Mira, walang pinakikinggan kundi ang kanyang sarili. Isang gabi, habang nililinis niya ang mesa kung saan laging umuupo si Damian, natatpuan niyang muli ang papel na naiwan nito noon, ang scholarship form. Gamit na ang sobre, halatang tinatago niya ito sa bag at binabalik-balikan. Pinagmasdan niya ito ng matagal, saka marahang ibinalik sa kanyang bulsa. Hindi pa ngayon, Damian, pero hindi ibig sabihin noon na wala nang bukas para sa atin. Kailangan ko munang buuin ang sarili ko bago ko hayaan ang puso kong makipagsama sa isang kagaya mo. At sa pagitan ng dalawa nilang katahimikan, nagsisimula ng umusbong ang mas matibay na bagay, hindi romansa, kundi respeto. Isang pundasyong mas mahirap buuin, ngunit mas matagal mabubuhay. Tanghaling tapat sa diner, pawis ang noo ni Mira habang nag-aayos ng mga tray sa kusina. Medyo mabigat ang araw, uno ang mga mesa, at kaunti lang ang staff na naka-duty. Gaya ng dati, hindi siya umaangal. Nagsusumikap siyang hindi madala ng damdamin. Mahigit 2 linggo na rin ang lumipas mula nang huli nilang pag-uusap ni Damian. At sa bawat araw na lumilipas, sinusubukan niyang tanggapin na baka hindi na ito babalik. Ngunit ang katahimikang iyon ay biglang nayanig sa isang hindi inaasahang pangyayari. Mira, sa opisina ka raw pinapatawag ni Ma'am Beth, sigaw ng isa sa mga kasamahang waitress. Isa lang ang alam niyang Celestine, ang babaeng nagpakita ng matinding paninibugho sa gala. Hindi niya inaasahan na magpaplano ito ng ganitong hakbang. Ma'am, wala po akong ginawang masama. Hindi ko siya nakita o nakausap dito. I know anak, sagot ni Ma'am Beth. Pero ayaw ng may-ari ng gusali ng gulo.
At bilang tenant lang din kami rito, pinipilit kaming magsuspinde ng staff para sa internal peace daw. Unti-unting lumamlam ang mata ni Mira. Ibig niyo pong sabihin, sisibakin niyo ako? Hindi ko gustong gawin ito, Mira. Pero ayaw kong madamay ang buong diner. Sana maintindihan mo. Hindi na siya nagsalita. Tumango siya, tumayo at tahimik na umalis. Paglabas niya ng diner, ramdam niyang parang binuhusan siya ng malamig na tubig. Ang mga kasamahan niyang nakatingin ay walang imik. May ilan na halatang nagulat. May ilan na tila alam na ang balita bago pa siya paalisin. Sa paglalakad niya pauwi, dala ang maliit na eco bag na may lamang uniforme at payong, hindi niya mapigilan ang luhang bumagsak mula sa kanyang mga mata. Hindi dahil nawalan siya ng trabaho, kundi dahil may taong kayang gawin ito, hindi para sa hustisya, kundi para sa paghihiganti. Pagkarating sa bahay, sinalubong siya ng kanyang kapatid na si Ella. "Ate, bakit maaga ka?" Hindi siya sumagot. Dumiretso siya sa silid at tahimik na umupo. Niyakap siya ni Ella. "Sinibak ako sa trabaho." Mahina niyang sambit. "Ha? Bakit? Anong ginawa mo?" "Wala," nanginginig ang boses ni Mira. Pero may taong may koneksyon. At pag koneksyon na ang gumalaw, wala nang halaga ang katotohanan. Mabilis siyang nagtungo sa maliit na opisina sa likod kung saan tahimik na naghihintay si Ma'am Beth. Kasama nito ang isang matabang lalaki na may suot na polo barong at hawak na papel. "Umupo ka, Mira," mariing wika ng matanda. Kahit kinakabahan, sumunod siya. "Ano pong meron, ma'am?" Napabuntong hininga si Ma'am Beth, ago nagsalita. "May natanggap kaming reklamo. Formal complaint. Isang customer daw ang na-disrespect mo. Nagsumbong sa may-ari ng building." Napakunot ang noo ni Mira. "Po, wala po akong nakaaway o tinanggihan. Kailan po nangyari yon?" Dito na sumingit ang lalaking nakabarong. "We're following procedure." Ang nakapirma po sa reklamo ay si Miss Celestine Ignacio. Isa siya sa stakeholder sa area ng Scout Block. Nanigas si Mira. Hindi na kailangan ng paliwanag. Habang lumilipat ang oras, tahimik si Mira. Ngunit sa puso niya nagsisimula ng sumiklab ang pakiramdam ng pagkapahiya at kawalan. Gusto niyang magalit, gusto niyang sumigaw, pero wala siyang balak maghabol sa hustisya kung ang mundo ay bulag sa katwiran. Kinabukasan, isang itim na SUV ang huminto sa tapat ng kanilang bahay. Bumaba ang isang lalaki, si Roman, ang tauhan ni Damien. "Ma'am Mira, pasensya na kung biglaan. Si Sir Damien po, gustong makausap kayo." Lumabas si Mira. Maingat na nagsara ng gate. Pasabi sa kanya, "Ayos lang ako. Hindi ko na kailangan ng tulong." "Ma'am, sa totoo lang hindi niya alam ang nangyari. Ngayon lang niya nalaman kanina lang. Nasa abroad siya nitong mga nakaraang araw." Hindi siya umimik. Pero Sir Damien po mismo ang nagsabi na pupuntahan kayo. Hindi mo kailangang bilhin ang lahat ng problema para maayos ito. Minsan, kailangan mong hayaan na ang tao mismo ang magdesisyong tumayo sa sariling paa niya. Pero bakit kailangan mong tiisin lahat? Dahil hindi ako kagaya ng babaeng lumapit sa iyo. Hindi ako papayag na maging dependan sa isang relasyon para lang makaraos. Tahimik si Damien. Na yun lang siya pinigilan. Na yun lang siya tinanggihan na may ganitong katapatan. Ngunit hindi siya umalis. "Kung ayaw mong tulungan kita, pwede bang samahan na lang kita?" Napatingin si Mira. Hindi mo ito inaasahan. At sa pagitan ng katahimikan nilang dalawa, may bigat na bumalot sa paligid. "Kung papayag lang kayo." Pagkalipas ng ilang minuto, isang itim na kotse naman ang pumarada. Bumaba si Damian. Hindi nakasuot ng coat. Wala ang mga security. Tila ordinaryong lalaki lang. "Mira," mahinahon niyang sabi. "Narinig ko ang nangyari." "Okay lang. Sanay na ako mawalan," sagot ni Mira. Hindi tinitingnan ng lalaki. "Hindi dapat nangyari yun. Ginawa yun ni Celestine para saktan ka. Alam ko, pero hindi ko kailangan ng paliwanag. Ang kailangan ko ay mapanatili ang dignidad ko kahit anong mangyari." Hinawakan ni Damian ang kanyang balikat. "Mira, let me help you. I can call the owner. I can clear your name. I can buy that diner if I have to." Biglang lumingon si Mira. Punong-puno ng luha ang mga mata. "Yan ang problema, Damian.
Isang bigat ng pag-unawa na hindi palaging kayang ayusin ang pera ang sirang mundo. Pero ang pagkakaibigan, paggalang at presensya ay sapat para simulan ang paghilom. Sa sumunod na mga araw, namasuhan si Mira sa isang maliit na bakery malapit sa kanila. Tahimik ang lugar, mas simple. Hindi kasing laki ng diner, pero sapat para kumita ng panggastos. Minsan bumibili ng tinapay si Damian. Walang bodyguard, walang dala, walang alok na tulong. Basta tahimik lang siyang bibili ng pandesal at kape at uupo sa isang gilid habang pinapanood si Mira. Hindi sila nag-uusap ng matagal. Pero sa bawat araw na dumarating siya, nandito ako. Ako ang mamahal, hindi para iligtas ka, kundi para sabayan ka. At iyon ang bagay na hindi maibibigay ng kahit anong koneksyon o yaman. Isang uri ng pagmamahal na hindi kailangan ipagsigawan. Dahil sapat na ang pananahimik nito para maramdaman na totoo. 6:00 pa lang ng umaga, gumising na si Mira. Tahimik ang paligid. Tila mas malamig ang hangin kaysa karaniwan. At sa loob ng kanilang maliit na bahay, maririnig lamang ang mahinang tunog ng kettle na pinakukuluan niya para sa kape. Isa-isa niyang hinanda ang pandesal, pinahid ng mantikilya at inilagay sa brown paper bag ang mga baon ng kanyang mga kapatid. Ella, gising na. Maaga ang klase mo ngayon. Mahinahon niyang tawag. Habang inaayos ang buhok ni Ella, pinipilit niyang huwag isiping muli ang presensya ni Damian sa bakery kahapon. Hindi siya nakapagsalita noon. Hindi niya rin maipaliwanag ang nararamdaman niya. Sa isang banda, natutuwa siya sa presensyang iyon, parang isang tahimik na tagapagbantay. Pero sa kabilang banda, ramdam niyang hindi niya kayang hayaan ang sarili niyang mahulog sa isang relasyong hindi patas. Pagdating niya sa bakery, inabutan niya ang matandang may-ari nitong si Mang Ben. Nakaupo ito sa harap ng lumang cashier at humihigop ng tsaa habang binabasa ang dyaryo. Maaga ka, Hija. May bago tayong customer na suki. Mukhang may gusto sa pandesal natin, biro nito. Napangiti si Mira. Oo nga po, Mang Ben. Pero baka hindi lang pandesal ang dahilan ng balik niya ng balik. Aba, kung ako sa'yo, wag mo nang paabutin sa 10 balik bago mo pansinin. Tawa ni Mang Ben. Hindi na siya sumagot. Umiling na lang siya habang nag-aayos ng mga papel sa estante. Ilang minuto lang ang lumipas, ay muling dumating si Damian. Gaya ng dati, simple ang suot. Dark blue na long sleeve shirt, nakalupi ang manggas, at faded jeans. Wala na namang itong kasamang bodyguard. Agad siyang lumapit sa counter at ngumiti ng tipid. 2 pandesal, 1 kape, mainit. Pareho pa rin, sir? Tanong ni Mira, hindi tumitingin sa mga mata nito. Oo, at kung pwede, puwesto ko ulit sa sulok. Sagot ni Damian. Tahimik siyang inihanda ni Mira ang order at nilapang sa mesa. Sa pagitan ng pagsasalin niya ng kape at pagbibigay ng panukli, naramdaman niyang may mata pa ring nakasunod sa kanya. Pagkatapos niyang mag-serve sa ibang customer, lumapit si Damian. Pwede ba kitang makausap kahit sandali lang? Tanong nito. Seryoso. Tumango si Mira. Sandali lang po, sir. May magluluto pa ako ng bagong batch. Lumipas ang mga sandali at sa oras na naging maluwag na ang linya, lumapit si Mira sa mesa ni Damian. Umupo siya sa harap nito. Tuwid ang likod, ngunit may halatang tensyon sa mga balikat. Anong gusto mong pag-usapan? Tanong niya. Mira, hanggang kailan mo ako ilalayo sa buhay mo? Tanong ni Damian. Diretso ang tingin. Hindi siya agad sumagot. Kinuha niya ang isang basong tubig mula sa gilid at uminom bago nagsalita. Hindi kita iniiwasan, Damian. Pero kailangan kong protektahan ang sarili ko. Alam mong hindi ito madaling sitwasyon. Alam ko. Pero hindi ba pwede nating subukang gawing madali ito kung sabay nating haharapin? Napatingin si Mira sa kanya. Hindi mo naiintindihan. Ako ang babae na nilalayuan ng mga tao kapag nalaman nilang malapit sa mayaman. Ako ang babaeng inakusahan ng pagiging ambisyosa kahit wala naman akong hiningi. Sa bawat paglapit mo, may mga taong umaatake sa pagkatao ko, Damian.
Ganun ba kabigat ang presensya ko sa'yo? Tanong niya, mahina. Hindi sagot ni Mira. Pero mabigat ang mundo mo at hindi ko alam kung kaya kong buhatin yon habang buo pa ako. Lumalim ang katahimikan. Halos wala ng ibang tao sa bakery at tanging ang tunog ng bentilador at paggaluskus ng papel sa mesa ang naririnig. Mira, hindi kita pinipilit, pero ayokong araw-araw lang akong maupo rito bilang estranhero. Gusto kong malaman, may pag-asa ba akong maging bahagi ng buhay mo? Napapikit si Mira. Alam niyang hindi siya pwedeng magsinungaling. Kaya kahit may takot, nagsalita siya ng buong katotohanan. May nararamdaman ako, Damian. Hindi kita itataboy kung wala. Pero hindi sapat ang nararamdaman para burahin ang katotohanang hindi ako handa. Ang pagmamahal hindi lang dapat kinikilig, dapat pinaninindigan. At hindi pa ako handang panindigan ang ganitong klaseng mundo. Tumango si Damian, muling tumahimik. Mira, isa lang ang hiling ko. Kung sakaling handa ka na, sana ako pa rin ang piliin mo. Hindi bilang CEO, hindi bilang mayaman, kundi bilang lalaking nakaupo sa sulok ng bakeria araw-araw, tahimik na nag-aabang kung kailan mo ako muling papapasukin. Tumayo siya, inabot ang bayad, iniwan ang sukli, ngunit bago umalis, tumingin siya sa mga mata ni Mira at numiti, isang ngiti ng pag-unawa, hindi ng panghihinayang. Pagkaalis ni Damian, naupo si Mira sa parehong pwesto kung saan ito kanina. Napahawak siya sa dibdib, tahimik ang luha, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa bigat ng desisyong kailangan niyang panindigan. At sa labas ng bakery, habang sumasakay si Damian sa kanyang sasakyan, marahang hinaplos niya ang manibela at mahina niyang ibinulong sa sarili. Hindi kita pipilitin, Mira, pero hindi rin ako aalis. Sa gabing iyon, walang naging sagot, walang naging wakas. Ngunit sa pagitan ng mga salitang binitawan at hindi nasabi, isang uri ng pagmamahal ang nagsisimulang magpakatatag. Hindi kailangang mapatunayan, hindi kailangang ipagsigawan. Sapagkat sa puso nilang dalawa, alam nilang ang tunay na pag-ibig ay hindi nauubos kahit sandaling pinili muna nilang lumayo. Isang hapon sa bakery, habang nililinis ni Mira ang lamesa, napansin niyang tahimik ang paligid. Hindi siya sanay sa ganitong katahimikan sa gitna ng araw. Wala masyadong customer at ang paboritong pwesto ni Damian ay bakante. Sa mga nakaraang araw, bihira na itong dumalaw. Hindi niya alam kung dahil ba ito sa kanyang mga sinabi o sadyang abala na muli sa mundo ng mga negosyante. Naputol ang kanyang pag-iisip nang dumating si Ella. Hawak-hawak ang cellphone at tila hindi mapakali. Mira, may nagpapakalat sa social media tungkol sa iyo. Nanginginig ang boses ng bata habang ipinapakita ang screen. Sa video, isang boses ang nagsasalita habang ipinapakita ang larawang kuha mula sa gala ng DV Foundation. Siya ang waitress na ginagamit ngayon ni Damian Vergara. May anak daw ito sa pagkatalaga. Baka anak nga ni Damian. Sunod-sunod ang mga komentong nakalagay sa ilalim ng video. Puro paninira, puro panghuhusga. Ang ilan ay tila alam ang personal na detalye ng buhay ni Mira, ang kanyang pamilya, ang kanyang pinag-aralan, at maging ang address ng bahay nila. At ang pinakamasakit, may isang larawan ng batang lalaki na anak daw ni Mira na hindi naman totoo. Ate, saan galing to? Tanong ni Ella, halos maiyak. Hindi makapagsalita si Mira. Hindi niya alam kung sino ang may gawa, pero may malakas siyang hinala. Isa lang ang may motibo, si Celestine Ignacio. Matagal na nitong sinusubukan sirain ang relasyon niya kay Damian, at ngayon ay umaabot na ito sa kasinungalingan. Bago pa man siya makapagsalita, biglang dumating si Mang Ben, dala ang isang envelope. Mira, may naghahatid ng sulat para sa'yo. Wala namang pangalan ng sender. Pagkabukas niya ng sobre, isang demand letter ang laman. Nakasulat doon na may formal na reklamo laban sa kanya sa kasong panggugulo ng reputasyon at panlilinlang. Ayon sa liham, sinisira daw niya ang imahe ng isang prominenteng business figure sa pamamagitan ng pagpapanggap na ina ng anak ni Damian.
Hindi siya makapaniwala. Muntik nang mahulog ang hawak niyang papel sa sobrang pagkabigla. Agad siyang umalis ng bakery, sumakay ng jeep at nagtungo sa opisina ng DV Group. Hindi para harapin si Damian bilang galit na babae, kundi bilang isang taong kailangang ipagtanggol ang sarili. Pagdating niya sa lobby, hinarang siya ng guard. Pero bago pa siya mapaalis, may lumapit. Miss Mira, ako po si Andrea, Executive Assistant ni Sir Damian. Sumama po kayo sa akin. Wala pang 3 minuto ay inihatid siya sa penthouse office. Pagbukas ng pinto, nandoon si Damian. Seryoso ang mukha habang may hawak na tablet. Tumayo ito agad nang makita si Mira. Alam ko na, mariin itong sabi. Kakarating lang ng balita. Alam kong si Celestine ang nasa likod nito. Paano niya nakuha ang impormasyon tungkol sa pamilya ko? Pati bahay namin? Anak ng pinsan kong binabantayan ko. Ginamit niya sa video. Ginawa niya yun para sirain ka. Para bumagsak ka at tuluyang mawala sa paningin ko. Naiyak na si Mira. Hindi ako nagpakalat ng kung ano. Hindi ko ginamit ang pangalan mo. Damian, hindi ko inangkin ang batang yon. Alam ko, Mira, hindi mo kailangang ipaliwanag. Bakit mo ako iniwan? Bakit hindi mo ako kinampihan agad? Tumigil si Damian. Kasi nalito ako. Sa totoo lang. Nung una kong nakita yung larawan ng bata, naisip ko, paano kung totoo? Paano kung may tinatago ka sa akin? Tumulo ang luha ni Mira. Hindi mo ba ako kilala? Ngayon mas kilala na kita kaysa dati. At dahil dyan, hindi ko nahahayaang may mang-agrabyado sa'yo. Kinuha ni Damian ang telepono at agad binawagan ng kanyang legal team. Prepare a cease and desist letter, full legal action against Celestine Ignacio, kasama ang defamation at invasion of privacy. Hindi na siya nag-atubiling ipaglaban si Mira. At sa gabing iyon, inilabas ni Damian ang kanyang opisyal na pahayag sa media. Ang babaeng tinutukoy sa mga maling ulat ay isang taong may dangal at hindi kailanman gumamit ng pangalan ko para sa pansariling kapakinabangan. Ang mga nagpapakalat ng kasinungalingan ay kakasuhan. Kinabukasan, nag-viral ang pahayag ni Damian. Hindi na basta CEO ng DV Group ang tingin ng mga tao sa kanya, kundi isang lalaking may paninindigan at higit sa lahat, marunong magpakumbaba para sa babaeng mahal niya. Hindi agad tumigil ang ingay. Marami pa ring kumukwestiyon, marami pa ring nagdududa. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, nanatiling buo si Mira. Sapagkat ngayon, may isang taong hindi lang basta naniniwala sa kanya, kundi ipinagtatanggol siya, kahit pa ang kapalit ay pangalan at reputasyon. Sa huling bahagi ng linggong iyon, habang magkaharap silang dalawa sa loob ng bakery, walang sino man ang nagsalita. Tahimik lang sila, nakatingin sa isa't isa. Hanggang sa marahang magsalita si Mira. Salamat. Hindi nagsalita si Damian. Tiningnan lang niya ito, saka iniabot ang kamay. Hawak ng isang kamay. Walang salita, walang pangako, pero malinaw ang damdamin. Sa kabila ng pagsubok, nariyan pa rin sila para sa isa't isa. At sa bawat kasinungalingang ibinato sa kanila, may katotohanang lalong nagpapatibay ng kanilang ugnayan, na ang tiwala ay hindi hinihingi, kundi pinatutunayan. Umuulan ng marahan sa labas ng bakery ng araw na iyon. Mabigat ang ulap at tila ba kasabay ng panahon ang pakiramdam ni Mira. Hindi masaya, hindi rin malungkot, pero puno ng iniisip. Nakaupo siya sa tabi ng bintana, hawak ang isang tasa ng kapeng mainit, habang pinagmamasdan ang pagbagsak ng ulan sa mga bubong ng sasakyan. Sa kanyang tabi, nakapatong ang isang makapal na sobre, resibo mula sa ospital, kung saan isinagawa ang therapy session ng kanyang ina. Ilang linggo na ang nakalipas mula nang ginamit ni Damian ang kanyang impluensya upang ayusin ang kasong isinampa laban kay Mira. Si Celestine Ignacio ay tahimik na naglahong muli sa eksena. Ayon sa abogado ni Damian, umalis ito ng bansa para magbatasyon habang umiinit ang usapan sa social media. Ngunit higit pa sa mga legal na laban, may mas mahalagang naganap sa mga linggong iyon. Ang unti-unting pagkumpuni ni Damian sa mga sugat na hindi niya kailanman naging dahilan, pero buong puso niyang tinanggap na gamutin. Isang gabi, dumating si Damian sa bahay nila Mira. Hindi ito nagdala ng regalo, ni alok ng pera. Sa halip,
Isang simpleng papel lang ang bitbit nito. Appointment slip mula sa isang kilalang neurologist sa Makati para sa kanyang inang si Aling Delia. May nakausap akong doktor. Matagal ko na siyang pinagkakatiwalaan. Hindi niya ako sisingilin para dito. Pero kung gusto mong bayaran, pwede nating hatiin. Nakangiting sabi ni Damian habang iniabot ang papel. Hindi agad nakapagsalita si Mira. Tiningnan lang niya ang papel na tila ba isang piraso ng pag-asa na matagal nang nawala sa kanilang pamilya. Ilang beses niyang sinubukang ipa-check up ang ina, pero palaging kapos ang pondo. At ngayong nasa harap na niya ang pagkakataon, hindi na siya nakatanggi. Salamat. Mahina niyang sabi habang tumutulo ang luha sa gilid ng kanyang pisngi. Hindi mo kailangan gawin to, pero gusto ko. Hindi dahil kailangan, kundi dahil karapat-dapat kang makatanggap ng ganitong kabutihan. Kinabukasan, sinamahan ni Damian si Mira at ang ina nito sa ospital. Buong araw silang magkasama, naghintay sa waiting room, at kahit ilang oras ang lumipas, hindi siya umalis sa tabi ni Mira. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Mira na hindi siya nag-iisa sa laban ng buhay. Hindi ko akalaing makakatikim kami ng ganitong klasing pag-aalaga. Sambit ni Aling Delia habang nakasakay sa wheelchair. Bagong gupit at may masayang mukha. Isa po kayong matapang na ina, tita. Sagot ni Damian. Dapat lang pong alagaan ang isang taong buong buhay ay nadalaga ng iba. Pagkalipas ng 3 araw, dumating ang resulta ng check-up. May posibilidad daw na sa pamamagitan ng physical therapy, makakabangon at muling makakalakad si Aling Delia. Hindi ito tiyak, pero malaking pag-asa na ito para sa kanilang pamilya. Damian, baka mahal ang therapy. Hindi ko alam kung kaya ko. Sambyot ni Mira habang naglalakad sila palabas ng ospital. Baka hindi mo kaya ngayon, pero tutulungan kita hanggang kaya mo na, sagot ni Damian. Pero hindi ko ito ikakabit sa kahit anong kapalit. Paano kung hindi ko kayaning tumbasan ang kabubihang ibinibigay mo? Huwag mo akong suklian. Hindi ito transaksyon. Ito ang paraan ko ng pagsabing mahalaga ka. Dun lang natauhan si Mira sa lalim ng sinasabi ni Damian. Hindi ito tungkol sa paghingi ng kapalit. Hindi ito dahil gusto siyang mapasagot. Ito ay bunga ng isang pagmamahal na pinili ang umalalay, hindi ang umangkin. Simula noon, naging regular ang therapy ni Aling Delia. Sinamahan ito ni Mira sa tuwing walang pasok. At kung minsan ay si Damian ang nagdadala ng sasakyan tuwing maulan. Naging bahagi na ito ng kanilang araw-araw na buhay. Hindi bilang tagapagtanggol, kundi bilang katuwang. Sa parehong panahon, tinupad din ni Damian ang matagal na niyang planong scholarship program para sa mga working students. Pinangalanan niya itong Project Luna, acronym ng pangalan ng kanyang ina, Legacy of Unwavering Nurture and Achievement. Gusto kong ang unang scholar ay ikaw, sabi ni Damian habang magkasama sila sa isang fundraising event para sa foundation. Ayokong mauna dahil ako lang ang kakilala mo, sagot ni Mira. Gusto kong makapasa sa sarili kong merito. Pumasa ka na, sagot ni Damian. Hindi dahil sa akin, kundi dahil sa lahat ng ipinakita mong tibay. Sa gabi ring iyon, tinanggap ni Mira ang scholarship, hindi dahil binigyan siya, kundi dahil pinili niyang tanggapin ang isang bagay na dati ay iniiwasan niya, ang pagkakataong tumanggap ng tulong mula sa taong mahal niya. Paglipas ng ilang linggo, sabay-sabay na nagbago ang buhay ni Mira. Sa umaga, nasa bakery pa rin siya. Sa gabi, nag-aaral na gamit ang bagong laptop na inabot sa kanya ni Damian na may simpleng note, para sa mga pangarap mong hindi mo kailangang habulin mag-isa. Pati ang mga kapatid niyang sina Ella at Jenny ay nagiging mas masigla. May sapat na pagkain sa mesa, may bayad ang kuryente, at higit sa lahat, muling nabuhay ang ina nilang si Aling Delia. Ngayon ay nakakapaglakad na gamit ang walker at masaya nang nagkukwento ng mga alaala. Isang gabi, habang magkaharap si Mira at Damian sa ilalim ng poste ng ilaw sa labas ng bakery, walang ibang ingay kundi ang mga kuliglig at ihip ng hangin. Tumiting si Damian kay Mira. Kung babalik tayo sa umpisa, kung hindi kita tinulungan,
Kung hindi tayo nagkakilala, sa tingin mo, naging mas magaan ang buhay mo? Siguro naging mas tahimik, sagot ni Mira, pero hindi mas totoo. Mumiti si Damian, ngayon mas buo ka na. At ikaw, Damian, mas totoo ka na rin. Sa gabing iyon, hindi man nila binanggit muli ang salitang pagmamahal. Malinaw sa pagitan nila na ang sugat ng kahapon ay nagsimula ng maghilom. Hindi dahil nakalimot sila sa sakit, kundi dahil pinili nilang gamutin ito magkasama. Maagang gumising si Damian sa araw na iyon. Hindi para sa meeting, hindi para sa financial report o investor call. Sa unang pagkakataon, gumising siya nang hindi iniisip ang negosyo, kundi ang isang babae, ang babaeng binasag ang pader na matagal na niyang itinayo. Hawak niya ang lumang larawan ng kanyang ina. Nakaupo siya sa gilid ng kama habang pinagmamasdan ang bahagyang ulap sa labas ng bintana ng kanyang kondo. Mama, kung nakita mo lang sana siya, mahina niyang bulong. 8:00 ng umaga, dumating siya sa bakery. Hindi siya agad pumasok. Sa halip, nanatili siyang nakatayo sa labas. Pinagmamasdan si Mira mula sa salamin habang abala ito sa pag-aayos ng mga tray ng tinapay. Sa simpleng uniforme at may kapirasong harina sa pisngi, hindi maitatangging ang babaeng ito ay may ganda't dignidad na hindi binubura ng trabaho. Sir Damian, bati ng isang staff nang mapansin siyang papasok. Napalingon si Mira, bahagyang nagulat pero hindi na tulad ng dati. Ngayon, may tiwala na sa kanyang mga mata. Tila ba kaya na niyang harapin ang lalaking ito nang hindi nangangamba na mawawala ito sa kanyang buhay? Hindi ka pumasok kahapon, sabi ni Damian habang naupo sa paborito niyang pwesto sa sulok. Day off ko, sinamahan ko si Mama sa therapy. Sagot ni Mira habang inaabot ang menu kahit kabisado na nito ang order. Kumusta na siya? Masaya. Mas lakas na ang mga hakbang niya. Nakakaupo na siya ng matagal at nakikibida sa mga kapitbahay. Sabay ngiti. Maayos na ba ang tulog mo? Tanong ni Damian, seryoso ang tono. Napatingin si Mira sa kanya. Kita sa mukha ang pag-aalala. Bakit mo naman natanong? Dahil may gusto akong sabihin. Matagal ko na itong kinikimkim, pero ngayon lang ako handa. Tahimik si Mira. Umupo siya sa tapat ni Damian, pinakiramdaman ang bigat ng katahimikan. Alam mong marami akong babae na dumaan sa buhay ko, panimula ni Damian. Pero ni isa sa kanila, walang nakaraping dito. Sabay turo sa dibdib. Puro sila papel, kontrata, larawan. Walang nagsikap intindihin kung bakit ganito ako. Bakit nga ba? Tanong ni Mira, diretsong tingin. Napayuko si Damian. Ilang segundo siyang natahimik bago muling nagsalita. Nung bata ako lang ang anak ni Mama. Ang papa ko, lagi siyang wala. Business trips, babae, alak. Isang araw, iniwan na lang kami nang walang paalam. Naiwan si Mama, buntal ng depresyon, pero hindi niya ipinakita sa akin. Kahit nasasaktan siya, tinuruan niya akong maging matatag. Tumingin siya kay Mira, punong-puno ng damdamin ang mga mata. Pero nung namatay siya, nawalan ako ng dahilan para magpakumbaba. Lahat ng tiwala ko sa tao, binitawan ko. Natuto akong protektahan ang sarili sa pamamagitan ng pagiging suplado, malamig, istrikto. At sinumpa ko sa sarili ko, wala nang papasok sa mundo ko. Napasinghap si Mira. Ngayon lang niyang narinig si Damian magsalita ng ganito. Walang maskara, walang pader. Sa harap niya, ang makapangyarihang lalaki ay isang batang iniwan, isang anak na inulila at isang pusong matagal ng sarado. Hanggang sa dumating ka, mahinang dagdag ni Damian. Hindi mo ako pinilit, hindi ka humingi ng kahit ano, hindi mo ako sinuyo. Pero sa bawat araw na nakikita kita, unti-unting natutunan ng puso kong magtiwala ulit. Damian, natakot akong magmahal dahil baka iwan ako, gaya ng papa ko. Natutunan kong hindi lahat ng pag-ibig ay may kapalit na sakit. May mga pagmamahal palang tahimik, dahan-dahan, pero totoo. Napaluha si Mira. Hindi niya inasahan ang pagbubunyag na ito. Sa bawat araw na kasama niya si Damian,
Akala niya ay unti-unti lang itong nagbabago, pero ngayon niya lang nakita kung gaano kalalim ang pinagmulan ng pagiging malamig nito. Lumapit si Mira at marahang hinawakan ang kamay ng lalaki. Hindi mo kailangang patunayan ang kahit ano sa akin, Damien. Ang mahalaga, pinili mong magbago. At hindi ako aalis dahil lang sa takot. Handa ka na bang hayaan akong manatili sa mundo mo? Tanong ni Damian. Tumango si Mira. Oo, basta sabay tayong bumuo ng mundo na pareho nating pinili. Hindi mo na kailangang magtago. Sa puntong iyon, nag-iba ang paligid. Ang bakery na dati tahimik na lugar ng pagtitiis, ngayon ay naging saksi ng pagkilala ng dalawang pusong matagal ng sugatan. Hindi na sila parehong takot. Hindi na sila parehong nagtatago. Pagkalipas ng ilang araw, muling lumapit si Damian sa ina ni Mira, kasama ang dalawang abogado at isang doktor. Aling Delia, may gusto po akong alukin, sabi ni Damian. Ano yon, iho? Gusto ko pong ibigay sa inyo ang isang therapy package, walang ekspirasyon, hanggang sa kayo ay ganap na makabangon. At gusto ko pong hingin ang basbas ninyo para kay Mira. Basbas para saan? Tanong ng matanda, nakangiti. Basbas sa pwedeng ligawan ko siya ng buong puso. Napatawa si Aling Delia. Kung sa akin lang, matagal na akong sumang-ayon. Ang tanong, ikaw ba'y handang sumabay sa anak kong palaban? Tumango si Damian. Handang-handa na po. At sa gabing iyon, habang nakaupo sila sa ilalim ng bubong ng bakery at pinapanood ang mga ilaw ng lungsod, tahimik lang si Mira at Damian. Wala nang kailangan sabihin. Sapagkat sa pagbubunyag ng kanyang pinakaitinatagong lihim, si Damian ay hindi na lamang isang CEO. Siya na ngayon ay isang lalaking marunong ng magmahal, hindi gamit ang yaman, kundi gamit ang katotohanan. At si Mira, ang dating waitress na pinangarap lang na makaraos, ay siya na yung iniibig ng buong tapang at totoo ng lalaking akala ng lahat ay hindi kailanman matututo magmahal. Maayos na sana ang takbo ng mga bagay-bagay. Unti-unti nang gumagaling si Aling Delia. Lumalawak ang programa ng Scholarship Foundation ni Damian at mas nagiging komportable na ang relasyon nila ni Mira. Sa kabila ng kaunting ingay mula sa media, nanatiling tahimik at pribado ang ugnayan nila. Walang larawan sa social media, walang pahayag sa press, at walang pangakong isinulat sa papel. Ngunit kung kailan tila ba tahimik na ang lahat, isang panibagong unos ang unti-unting lumapit sa buhay nila. Isang hapon sa opisina ng DV Group, nagulat ang legal team ni Damian sa isang unexpected visitor. Si Celestine Ignacio. Maayos ang postura, elegante pa rin pero may ibang ningning sa mga mata. Kasama nito ang kanyang abogado at PR consultant. Damian, nakamiti nitong bai nang pumasok sa boardroom. Long time no see. Hindi agad nagsalita si Damian. Nakatayo lang siya sa dulo ng mesa habang pinagmamasdan ang dating nobya. Hindi siya nagpakita ng emosyon, hindi inis, hindi tuwa. Tahimik siyang naupo at pinaturo sa sekretarya ang pakay ng bisita. Gusto ko lang ipresenta sa iyo ang bagong business proposal ng kumpanya ko, ani Celestine. Isang beauty tech integration project para sa Southeast Asian market. At alam kong ikaw ang tamang partner para dito. Akala ko wala ka na sa industriya, mahinahong sagot ni Damian. At akala ko rin huli na ang pagkakataon mong makipagsosyo sa akin. Let's be honest, Damian. Business is business. At kilala mo ako. Kapag may gusto ako, ginagawa ko ang lahat para mapuhay ito. Tahimik muli si Damian. Tinitigan lang si Celestine. Fine. I'll read your proposal. But don't expect anything. Ngumiti si Celestine na para bang alam na niya ang sagot. Pagkalipas ng isang linggo, inaprubahan ng board ang pilot run ng partnership. Hindi dahil kay Celestine, kundi dahil sa potensyal ng project. Bilang CEO, obligasyon ni Damian na sundin ang boses ng board. At doon nagsimulang muling sumulpot si Celestine sa mga meeting, presentasyon at gala. Sa bawat pagkakataong may photo op, pinipilit nitong mapadikit kay Damian. Hindi na siya lantaran, ngunit halatang may intensyong ipakitang malapit pa rin sila sa isa't isa. Isang gabi, matapos ang isang investors dinner,
Naghintay si Celestine sa labas ng building, suot ang isang simpleng itim na dress. Alam niyang doon pa rin ipatarada ang sasakyan ni Damian. Nagbago ka, Damian. Panimula niya nang lumapit ang lalaki. Hindi ka na malamig. Hindi ka na suplado. Hindi ako nagbago. Natutunan ko lang kung sino ang karapat-dapat sa tiwala ko. Si Mira? Diretsyong tanong ni Celestine. Si Mira, sagot ni Damian, walang pag-aalinlangan. Ngumiti si Celestine, ngunit may pilit sa likod nito. Sigurado ka bang siya ang babagay sa mundo mo? Isang waitress? Isang babaeng hindi mo man lang masasamahan sa mga business events. Huwag mong maliitin ang babaeng hindi kailanmang nakiusap para mahalin, sagot ni Damian. Dahil siya ang tanging hindi ako sinubukang kontrolin. Pag-uwi niya ng gabing iyon, tahimik si Damian habang nagkakape sa balkonahe ng kanyang kondo. Hawak niya ang maliit na card na iniabot ni Celestine. Isang invite para sa joint product launch ng kanilang partnership. Isa itong okasyong hindi niya maiiwasang daluhan. Kinabukasan, habang kasama niya si Mira sa bakery, hindi na niya inilihim ang tungkol sa event. Celestine invited me, product launch. Wala akong balak tumanggi dahil trabaho ito. Pero gusto kong malaman mo. Tahimik si Mira habang naghihiwa ng tinapay. Hindi siya agad sumagot, pero sa mga mata niya, walang inggit, walang galit. Hindi mo kailangang magpaalam sa akin, sagot niya. Pero salamat sa tiwala. Ayokong sabihing ingat ka dahil mas gusto kong marinig na kaya mong tumayo sa harap niya na ako ang nasa puso mo. Tinitigan siya ni Damian. Ilang babae lang ang ganyan mag-isip. Ilang lalaki lang din ang ganyan magsabi ng totoo, sagot ni Mira. Pagsapit ng araw ng launch, gaya ng inaasahan, maraming media ang nandoon. Naka-coordinated black suit si Damian, habang si Celestine ay suot ang crimson-red na gown. Lahat ng kamera ay nakatutok sa kanila. Sa entablado, matapos ang presentasyon, sinubukang hawakan ni Celestine ang braso ni Damian para sa photo. Ngunit sa gitna ng mga flash ng kamera, marahan niyang inalis ang kamay nito. Let's keep this professional. Mahinang bulong ni Damian, sapat para marinig ng babae. Maya-maya pa, dumating ang unexpected twist. Isa sa mga product shipments ng bagong negosyo ay naharang sa customs dahil sa issue ng fraudulent labeling. Isa ito sa mga produkto ni Celestine, isang organic skincare line na hindi umano nakapasa sa quality certification. Ilang investor ang agad umatras. May press na nag-cover ng issue. At dahil ang DV Group ay partner sa brand, naapektuhan din ang reputasyon ng kumpanya. Ilang empleyado ang napilitang magtrabaho overtime para ayusin ang damage control. Pagpasok ni Damian sa opisina kinabukasan, galit ang mga board member. You brought her back without full vetting. This jeopardizes our corporate standing, Damian. Alam niyang may pagkukulang siya at kahit hindi siyang may sala sa peking produkto, siya ang CEO at siyang may pananagutan. Kinagabihan, dumating siya sa bakery. Tahimik na naupo. Wala sa ayos ang buhok, halatang hindi pa nakakapagpahinga. Lumapit si Mira, may dalang mainit na kape. Anong nangyari? I trusted someone again. Someone I already knew not to trust. Bakit mo ginawa? Dahil akala ko, kaya ko na siyang harapin. Akala ko, wala nang epekto. Meron pa rin? Tiningnan siya ni Damian. Meron, pero hindi na siya ang dahilan ng pagkapagod ko. Ikaw ang dahilan kung bakit gusto kong itama ang mali. Tahimik si Mira. Umupo siya sa harap ni Damian. Hinawakan ang kamay nito. Kung gusto mong itama ang lahat, hindi mo kailangan gawin yan mag-isa. May kasama ka na ngayon. At sa simpleng gabi ng pagkakape, sa gitna ng pagkalugmok ng isang proyekto, muling napatunayan ni Damian na hindi lahat ng pagkatalo ay kabawasan sa pagkatao. Minsan, ito ang dahilan para makitang hindi na siya nag-iisa. At minsan, ang tunay na panalo ay hindi ang pag-angat ng negosyo, kundi ang pagtanggap ng babaeng hindi kailanmang nagpakitang perpekto. Pero kailanman ay hindi siya iniwan kahit pa bumangon muli ang mga multo ng kanyang nakaraan. Sa paglipas ng mga linggo, unti-unti nang nanumbalik ang katahimikan sa paligid ni Damian.
Matapos ang iskandalo sa proyekto ni Celestine, agad siyang kumilos upang maibalik ang kredibilidad ng DV Group. Mabilis niyang pinutol ang partnership, isinara ang division na pinasukan ng produkto at personal na humingi ng tawad sa investors at sa kanyang mga tauhan. Subalit hindi lang negosyo ang naisalba niya. Kasabay nito'y nasalba rin ang kanyang sarili. Sapagkat sa bawat araw na ginugol niya sa muling pag-ayos ng kumpanya, naroon si Mira, tahimik, hindi nangingialam, pero laging handang makinig. Isang umaga, habang kasama ni Mira ang kanyang ina sa labas ng bahay, nakaupo silang tatlo sa bangkong kahoy, pinapanood ng mga batang naglalaro sa kalsada. Nakasuot ng simple ngunit malinis na duster si Aling Delia, habang si Mira naman ay may hawak na palanggana ng binilad na mga damit. Wala sa itsura nilang tatlo ang dating hirap at pasanin. "Damien, natutuwa ako sa anak ko," ani Aling Delia habang inaayos ang suklay sa buhok. "Main ko lang siya nakitang ganito, magaan ang loob." "Dahil din po sa inyo," sagot ni Damien. "Dahil pinalaki niyo siyang matapang kahit sa hirap. Hindi madaling palakihin ang anak ng walang tatay. Pero si Mira, hindi kailanmang nagkulang." Ngumiti si Mira, nahihiyang ngumiti habang pinipigilan ang luha. Tila ba sa puntong iyon, naramdaman niyang naabot na niya ang isang bagay na higit pa sa pangarap, ang marinig sa sariling ina ang pag-amin ng tagumpay. Hindi sa kayamanan, kundi sa pagpupursige. Kinabukasan, nag-announce si Damien ng bagong proyekto ng DV Foundation, isang education initiative para sa mga working students na kagaya ni Mira. Ang programa ay magbibigay ng full scholarship sa mga kabataan mula sa mahihirap na pamilya na nagtatrabaho habang nag-aaral. Sa launching event ng proyekto, hindi ginanap sa hotel o conference room. Sa halip, pinili ni Damien na gawin ito sa isang covered court sa Pondo, malapit sa lugar kung saan lumaki ang kanyang ina. Sa entablado, habang nasa harap ang ilang daang kabataan at magulang, pinakilala ni Damien si Mira bilang unang inspirasyon ng proyekto. Sa likod ng bawat waitress, may estudyanteng may pangarap. Sa likod ng bawat anak ng mahirap, may pusong kayang magtagumpay, wika ni Damien, habang hawak ang mikropono. At sa likod ng proyektong ito, isang babae ang nagturo sa akin kung paano muling magtiwala. Nagpalakpakan ang mga tao. Ngunit si Mira, sa gilid ng entablado, ay nakayuko, pinipigilang maiyak. Hindi niya kailanmang inisip na darating ang araw na ang simpleng buhay niya ay magiging daan para makapagbukas ng daan para sa iba. Pagkatapos ng programa, nilapitan siya ni Damien at iniabot ang isang maliit na kahon. Hindi ito alahas, hindi rin ito mamahaling bagay. Isa itong simpleng USB. Anong laman nito? Tanong ni Mira. Ang lahat ng files na kailangan mo para sa proposal ng unang community learning center na ikaw ang mamumuno. Sagot ni Damien. Ikaw ang magiging program director ng DV Foundation para sa Working Student Support Unit. Nanlaki ang mata ni Mira. Ako? Oo, hindi bilang girlfriend ko, hindi bilang scholar, kundi bilang babaeng may karanasan, tapang at dignidad na kayang irepresenta ang mga tulad niya. Hindi na siya nakapagsalita. Sa puntong iyon, tahimik niyang tinanggap ang kahon at niyakap si Damian sa harap ng lahat. Lumipas ang mga buwan. Nagsimula nang masanay si Mira sa bagong mundo niya. Ngunit hindi siya kailanman umalis sa bakery. Tuwing Sabado, bumabalik siya roon hindi para magtrabaho, kundi para tumulong. Pinili rin niyang manirahan pa rin sa dating bahay kasama ang pamilya. Mas pinalinis, mas pinalawak, pero hindi pinalitan ng mararangyang kagamitan. Ayokong mawala ang paalala kung saan ako nagsimula, aniya kay Damian. Hindi kita pipilitin. Pero kung isang araw gusto mong lumipat, sabay tayong lilipat. Hindi para baguhin ka, kundi para palawakin ang mundong pareho nating binuo. Sa opisina ng DV Group, sinimulan din ni Mira ang isang mentoring program para sa mga anak ng janitor, security guard at mga support staff ng kumpanya. Bawat kwento ay tila bahagi na rin ng kanyang puso. Minsan, habang nasa pantry ng kumpanya, nilapitan siya ng isang babaeng empleyado. "Ma'am Mira,
Salamat ha, dahil sa inyo. Nagkaroon ako ng lakas ng loob na magpatuloy sa pag-aaral. Akala ko noon hanggang receptionist lang ako. Ngumiti si Mira. Hindi mo kailangang maging mayaman para mangarap. Kailangan mo lang maniwala sa sarili mo. At kung wala pa yan, hiram ka muna ng tiwala sa mga taong naniniwala sa iyo, gaya ng ginawa ko. Sa huling bahagi ng taon, nagplano si Damian ng isang simpleng outing para sa kanilang mga scholars. Sa isang resort sa Batangas, habang nanonood ng mga kabataang naglalaro sa dalampasigan, lumapit si Damian kay Mira. Naalala mo nung una tayong nagkita? Tanong niya. Yung nabuhusan kita ng kape? Tumawa si Mira. Hindi lang kape ang binuhos mo noon. Binuhusan mo ng liwanag ang buhay kong matagal nang madilim. Napayuko si Mira, nangingiti. At ikaw, winigyan mo ako ng panahong piliin ang sarili ko. Hindi ka sumingit. Hindi ka nagmadali, kaya mo ako nakuha. Dahil alam kong hindi ako kailanman dapat umagaw sa pangarap mong binuo mag-isa, sagot ni Damian. At sa araw na iyon, habang unti-unting lumulubog ang araw sa kanluran, natapos ang isang yugto ng kwento nila. Hindi sa luha, hindi sa sakit, kundi sa pagtanggap ng panibagong mundo. Isang mundo kung saan hindi mahalaga kung sino ka noon, kundi kung paano ka lumaban para sa sarili mong kinabukasan. At kung paanong sa dulo, may darating na tao na hindi para agawin ang iyong lakas, kundi para sabayan kang gamitin ito. Mataas ang sikat ng araw, pero malamig ang hangin sa hardin ng DV Foundation Headquarters kung saan ginaganap ang isang simpleng salo-salo para sa unang batch ng graduates ng scholarship program. May kasamang mga magulang, guro, at ilang opisyal ng foundation, ngunit ang pinakamahalagang bisita ay si Mira, na siyang naging mukha ng proyekto mula nang ito'y itatag. Nakasuot siya ng simpleng kulay cream na dress. May kaunting embroidery sa laylayan at ang buhok niya ay nakalugay. Malinis, maayos, pero hindi sobrang enggrande. Ang ganda niya ay hindi bunga ng makeup, kundi ng kasimplehan. At habang abala siya sa pagtanggap ng mga pasasalamat mula sa mga scholar, hindi niya napansin na naroroon na rin si Damian sa tabi ng punong akasya sa likod ng entablado. Tahimik lang siyang nanonood. Hindi siya lumapit agad. Hindi rin siya nagsalita. Para sa kanya, sapat na ang makita ang babaeng minamahal niya sa ganitong pagkakataon. Nakangiti, kinikilala, at minamahal hindi bilang kasintahan ng isang CEO, kundi bilang sarili niyang pagkatao. Nang tuluyan nang matapos ang programa, naglakad si Mira papunta sa kanya. Dala ang isang folder ng photos mula sa mga scholar na nagtapos. Hindi ko akalaing makakarating tayo sa ganito, wika ni Mira habang iniaabot ang folder. Hindi lang tayo nakarating, ikaw ang nagdala sa amin dito, sagot ni Damian. Nagkatinginan silang dalawa. Sa kanilang mga mata ay may ilang buwang damdaming hindi pa rin naisasambit. Paggalang, pasasalamat, ngunit higit sa lahat pagmamahal na walang paligoy-ligoy. Mira, panimula ni Damian habang lumingon sa paligid at siniguradong walang masyadong tao. Pwede ba kitang yayain ngayong gabi? Walang event, walang press. Gusto lang kitang isama sa isang lugar. Nag-alinlangan man si Mira, tumango siya. Saan tayo pupunta? O lugar kung saan ko gustong magsimula ng bagong bahagi ng buhay ko. Bandang 7:00 ng gabi, sumakay sila sa isang simpleng SUV. Hindi ang usual luxury car ni Damian. Dumaan sila sa highway, nagpalit ng ruta, at matapos ang halos 1 oras ng biyahe, ay bumating sila sa isang maliit na property sa Antipolo. Isang overlooking rest house na may tanawin ng buong lungsod ng Maynila. Tahimik ang paligid. Walang ibang tao. May mga ilaw na nakasabit sa mga puno at sa gitna ng bakuran ay isang lamesa na may kandila at 2 plato ng hapunan. Hindi ko inasahan to, sambit ni Mira habang tinitingnan ang paligid. Wala naman akong planong sorpresahin ka. Gusto ko lang ng tahimik na gabi kung saan ako makakapagsalita. Hindi bilang Damian Vergara, kundi bilang isang lalaking natutong magmahal. Sagot ni Damian habang inaayos ang upuan niya. Naupo silang dalawa. Tahimik na nagsimulang kumain. Walang musika, walang cellphone,
Walang distractions. Sa gitna ng katahimikan, may biglang tunog ng kuliglig. Tila ba sinadyang gawing mas tahimik at mas makahulugan ang sandaling iyon. Matapos ang ilang minuto, tumayo si Damian at muling tumingin kay Mira. Mira, ilang buwan na tayong lumalakad sa buhay na ito. Hindi natin tinakasan ang nakaraan. Hindi natin minadali ang kinabukasan. Pero gusto kong tanumin ka ngayon. Handa ka na ba? Hindi lang na mahalin ako, kundi na maging kabahagi ng mundo ko sa sarili mong paraan. Napatingin si Mira, napahawak sa kanyang dibdib. Hindi ko inaasahan to, sambit niya. Sa totoo lang, akala ko hindi na tayo darating sa ganitong punto. Ang dami kong kinatakutan, Damian. Takot na baka hindi mo ako ipaglaban. Takot na baka isang araw, magising ako at maisip mong hindi ako sapat. Hindi ko kailanmang inisip na hindi ka sapat, tugon ni Damian. Ikaw ang nagsilbing salamin kung saan nakita ko ang sarili kong hindi ko kilala noon. At ikaw ang nagturo sa akin na hindi nakakahiya ang maging mahina. Basta't may taong handang tumindig kasama mo. Hinugot ni Damian mula sa bulsa ang isang maliit na kahon. Hindi ito velvet. Hindi ito mamahaling branded box. Isa lang itong simpleng kahon na yari sa kahoy. May ukit ng pangalan ng kanyang ina. Sa ilalim, Clarice. Ang singsing na ito ay pag-ari ng mama ko. Hindi siya nakapag-asawa ulit. Hindi rin niya nabigay ito sa papa ko. Sabi niya, ito ang singsing ng babaeng alam mong hindi mo kailangang paamuhin dahil siya ang mismong papatnubay sa'yo. Lumuhod si Damian sa harap ni Mira. Ang mga mata niya ay hindi sigurado, hindi sigaw ng kumpiyansa, kundi pakiusap ng isang pusong natutong magpakumbaba. Mira David, hindi ko alam kung kaya kong maging perpektong partner, pero kaya kong subukang mahalin ka araw-araw. Taimtim, totoo, at buo. Ikaw ang tanong na gusto kong sagutin. Habang buhay, pakasalan mo ako? Tumulo ang luha ni Mira. Hindi dahil sa pagkabigla, kundi dahil sa dami ng pinagdaanan nila para makarating sa sandaling iyon. Hindi mo kailangang bilhin ang buong mundo para sa akin. Mahinang sagot niya. Dahil sapat na sa akin ang mundo natin. Yung tayo lang, totoo, tahimik pero totoo. Ang ibig mong sabihin ba niyan? Mumiti si Mira. Oo, Damian, oo. Nagpalakpakan ang iilang staff sa malayo na lihim palang nakabantay. Mga tauhan ni Damian na tumulong sa paghahanda ng lugar. Ngunit sa magkasintahan, tila silang dalawa lang ang tao sa buong paligid. Ilalim ng malamlam na ilaw, sa gitna ng tahimik na bundok, isinuko nila sa isa't isa hindi lang ang puso kundi ang buo nilang pagkatao. At sa gabi ring iyon, habang nakaupo sila sa duyan sa harap ng rest house, tahimik na pinagmamasdan ng mga bituin, ramdam nilang hindi na sila bumabalik sa dati nilang mundo. Sila'y papunta na sa panibago, hindi perpekto pero buo. Isang mundong sabay nilang tatahakin, hindi bilang CEO at waitress, kundi bilang dalawang taong naghilom mula sa sugat ng kahapon at ngayon ay handang harapin ang bukas ng magkasama. Maagang gumising si Mira sa araw ng kanilang kasal. Hindi sa isang mamahaling hotel o Brydon Suite, kundi sa lumang bahay pa rin sa Quezon City, sa parehong kwarto kung saan siya lumaki at lumaban sa bawat araw ng kahirapan. Kasama niya sa kama ang kanyang inang si Aling Delia, na ngayoy malakas na at nakakalakad na ng tuluyan. Hindi pa rin mabilis, ngunit may kusa na ang bawat hakbang. Mira, hindi ako makapaniwalang ikakasal ka na ngayon. Mahinang wika ng ina habang inaayos ang kanyang suklay. Ngumiti si Mira pat sinuklay ang sariling buhok. Hindi rin po, Nay. Parang kailan lang po, pinagsasabay ko pa yung trabaho at module. Ngayon, ibang klase na po ang laban. Laban pa rin yan, anak, pero mas masaya dahil may kasama ka na. Isang maliit na convoy lamang ang dumaan sa eskinita ng kanilang lugar. 3 SUV, isang van para sa pamilya at isang kotse ni Damian. Walang engrandeng wedding car, walang drone shot o live streaming. Ang lahat ay idinaos sa isang maliit na kapilya sa probinsya ng Rizal na may tanawin ng mga bundok at taniman ng bulaklak. Pagdating ni Mira sa lugar, sinalubong siya ng halimuyak ng sariwang hangin. Ang gown niya ay simple, hindi puting-puti, kundi ivory na may makalumang burda
gawa ng isang lokal na mananahi na tinulungan ni Damian. Ang belo'y manipis at maikli, at ang kanyang buke ay mga ligaw na bulaklak na siya mismo ang pumili. "Ready ka na ba?" tanong ni Ella na siyang maid of honor. "Hindi ko alam," sagot ni Mira habang pilit ngumiti. "Pero alam kong tama ito." Sa altar, nakatayo si Damian, suot ang simpleng barong Tagalog na gawa sa pinya. Wala sa kanya ang karaniwang postura ng isang CEO. Ngayon ay tila isa lamang siyang lalaking naghihintay sa babaeng pinili niyang mahalin sa harap ng Diyos. Hindi sa harap ng media o negosyo. Nang tumugtog ang gitara, marahang naglakad si Mira patungo sa altar. Walang matataas na takong, wala ring long aisle. Isang banayad na daan sa pagitan ng mga upuang kahoy na papalibutan ng mga taong mahalaga sa kanila. Mga scholars, dating empleyado sa diner, bakery staff, at mga piling miyembro ng foundation. Pagdating sa harap, hindi na sila nagpakipot. Damian agad ang unang nagsalita. "Mira, hindi kita pinangarap, pero ikaw ang sagot sa tanong na hindi ko alam na matagal ko na palang tinatanong. Sa bawat araw na tinanggap mo ang sarili mo, kahit mahirap, kahit pagod, tinuruan mo akong mahalin ang sarili kong hindi perpekto. At sa araw na ito, hindi ako nangangakong hindi kita masasaktan, pero nangangako akong hindi ako aalis kahit kailan." Tumulo na ang luha ni Mira bago pa siya makapagsalita. Pinipigilan niya ang tinig na nanginginig. "Damian, hindi kita pinili dahil CEO ka. Hindi rin kita pinili dahil sa ginhawang kaya mong ibigay. Pinili kita dahil ikaw ang tanging taong hindi kailanman pilit akong pinabago. Sa mundong sinisikap akong baguhin, ikaw ang tahimik na nagsabing sapat na ako. At sa araw na ito, pinipili kitang mahalin araw-araw, hindi bilang asawa lang, kundi bilang kakampi, kaibigan at tahanan." Tahimik ang buong kapilya. Wala ni isa ang nagsalita. Pati ang mga batang naroroon ay tila napatigil sa larong isipan. Sa mismong sandaling iyon, ipinagkaloob ang mga pangako, hindi sa gitna ng karangyaan, kundi sa gitna ng kababaang loob at katapatan. Pagkatapos ng seremonya, hindi sila nagdaos ng engrandeng handaan. Isang mahabang mesa sa ilalim ng puno ang kanilang venue. May lutong bahay na pagkain, adobo, menudo, pansit at inihaw na tilapia. May simple ring cake na binili lamang sa panaderya malapit sa bahay ni Mira. Ang mga bisita ay pawang pamilya, scholars at dating asamahan sa trabaho. "Mira, hindi ko inakala na ito ang magiging kasal ng isang Damian Vergara," biro ni Mang Ben habang umiinom ng sagot gulaman. "Hindi mo rin siguro inakala na yung dating tindera mo ay maglalakad sa altar kasama si CEO," sagot ni Mira sabay tawa. Habang ang lahat ay nagsasaya, napansin ni Damian si Mira sa di kalayuan. Nakikipag-usap sa isang grupo ng estudyanteng babae. "Ang galing niyo po, Ma'am Mira. Paano niyo po nagawang manatiling matatag kahit ang dami niyong pinagdaanan?" Napangiti si Mira. "Kasi hindi ko kailanmang inisip na hindi ako mahalaga. Kahit pakiramdam kong wala akong halaga sa mata ng iba, sinigurado kong hindi ako mawala ng halaga sa sarili kong mata. At ang tamang tao, hinding-hindi ako babaliin, kundi tutulungan akong tumayo." Nang gabing iyon, sa ilalim ng liwanag ng parol at mga ilaw na may kabling isinabit sa pagitan ng dalawang puno, sumayaw si Mira at Damian. Walang musikang malakas, isang lumang harana lang na tinutugtog ng gitaristang kaibigan ni Mang Ben. Ang kanilang unang sayaw ay hindi para sa social media, kundi para sa isa't isa. "Handa ka na ba sa buhay may asawa?" bulong ni Damian. "Hindi pa rin ako sigurado," sagot ni Mira. "Pero kung ikaw ang kasama ko, lahat ng hindi sigurado ay nagiging kayang harapin." Sa sumunod na buwan, pinili nilang wag muna mag-honeymoon sa abroad. Sa halip, naglibot sila sa mga community partner ng foundation. Dumalaw sa mga probinsya, nagbukas ng mga silid-aralan, at naglunsad ng feeding programs. Sa bawat lugar, si Mira ang nagbibigay ng talumpati.
Hindi bilang asawa ng CEO, kundi bilang si Mira David, dating waitress, dating anak ng pasyenteng may sakit, at ngayoy babaeng handang sumuporta sa iba. At sa huling gabi bago sila bumalik sa Maynila, habang nakaupo sila sa bangka sa ilog, sumandal si Damian kay Mira. Salamat sa hindi mo pag-alis noon. Salamat sa pagpili sa sarili mo bago mo ako pinili. Sapat na yon para malaman kong ang pinili ko ay hindi lang lalaki, kundi partner. Hindi pa tapos ang kwento ni Mira at Damian. Ngunit ang dating kwento ng isang supladong CEO at isang mahirap na waitress ay isa nang nakaraan. Ang nayon ay tungkol na sa dalawang pusong sabay na lumalakad, sabay na nagtatagumpay, at sabay na bumubuo ng mundong hindi kailanman kailangang ipagmayabang. Sapagkat sapat na ang pag-ibig nilang totoo, tahimik, at walang pag-aalinlangan. Isang simula, hindi katapusan.